Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna siningal alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay Sud 230 FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Hulyo 23, tuiga 2024. Sa gihapon, inimulaga ni mo ang Kurman, Bombo Chama Blanco Hofer. Sa mga nagapong nadalakuan karon nga mga balita, City Disaster Risk Reduction and Management Office nagpanugyan sa mga pumuluyo nga ekspektaron ang malay nga tiyempo tubtob sa kanapusan sang semana kag lakip na sila diri mabasko nga hangin maobserbaran mabatyagan subong adlaw. Mga evacuee sa nahamtang nga panimalay sa coastal area sa Molo mapasugot na lang kung i-relocate sa gobyerno. Sa dugang pa nga mga balita, alias Buknoy o kung ining kilala nga si Rapid Fire, ining bilyarista, nagapati nga nagalusot nga may nakalusot sining nga nagapustahan ay sa ila sining nangin hampang ni JB Sukal. Sa kangot nga balita, ining outgoing ICPO Director, si Police Colonel Joristy Coronica ginmanduan ang bag-o nga hepe sa Police Station number 10 nga imbisigaran sang Mayo ining iskandalo nga natabo sa bilyaran sa Barangay Bulilao sa distrito sang Mandurriao. Sa iban pa nga mga balita, sa aton sining pagpangalagad ang mga kasimanwaang Philippine Statistics Authority Regional Office 6 pabor sa ginpaig ni President Bongbong Marcos sa iya sining State of the Nation Address nga nagasanyo nga ekonomiya sa pungsod. Samtang Cooperative Development Authority nagasiling nga may manabatgid sa kontrobersiya nga ginakaulamiran sa Iloilo City Government Employees Multipurpose Cooperative. Later on, aton man siniya nga kuan sa iya sining pahayag kagang kongresista sa syudad sa Iloilo naghatag sa mataas nga grado sa kay President Bongbong Marcos sa iya sining gin-deliver nga State of the Nation Address kagkapon sining adlaw. Istoryahan ta nagkaroon dugang driman sa palatuntunan na Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa mga pagkabombo naton, padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sining mga entries para karon sa week number 2 sa Suwerte sa Palengke 2024. Sa aton sining mga kauturan padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sining mga entries aton sining nga mga proof of purchase. Tandaan nyo gid, Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas sa basta Gardenia. Isa ka empty plastic sachet orang suludlan na bala sa Gardenia, any loaf variant pwede na nga mangin proof of purchase. Revicon, lakas na di umayaw. Isa ka empty banig or 4 pieces empty foil pack sang Revicon. Samtang surf, singgaling pero di mamahalin. Isa ka empty plastic sachet sang 65 grams Cherry Fresh o kon empty pouch sang 64 ml Liquid Rose Fresh o kon empty sachet sang 25 ml Fabcon Blossom Fresh. Dugang ang mga proof of purchase. Orokan, maayos ang buhay mo. Isa ka product sticker kun kupon sang tanan siniyang Bombo promo title ang pwede gid ninyo mahimo nga proof of purchase. Hulog kamo diri sa may istasyon sang Bombo Radio. May mga designated drop box kita dira kung ano nga proof of purchase sa inyo sining gamit. Dira man ninyo ihulog ang inyo siniya nga mga entries. Kung namo entries mo, dako man imo sining tsansa nga magdaog sa aton sining mga kauturan. 7 million pesos nga kasya siyahan in total prices nationwide ang magaulan. Subong nga tiyempo sang taga-ululan sa panibago sining promo sa Bombo Radio. Kag Star FM
Sarang kinamakahulog sa entries padayon lang nga week number 2 kita sumo nga tandaan week number 2 sa ton sinima kabombo inyo man sini nga nabatian ang mga testimonya sa nga mga winners naton kagang premyo nagaulat sa inyo hindi kay ang winner pa ang mahulat sa premyo ang premyo yan nagaulat sa winner araw pakita naton gina panguyab nilang libuhon libuhon cash prize na niya. Ay na silingi nga, sige ma'am, sir, nagdaog ikaw, pero teksan ka lang namon dason semana. Kunara ng imo sini nga premyo, ay, Drea sa Bombo Radio, why pa ya winner, premyo yara na. Paglawag sa winner sini Banwa, Sabado aton sini nga draw, pagkalunes hatag dayon. Duga nga mga balita kag impormasyon, balikan ta sa maray nga pagpalayag sa Mumuaray Soto pagkatapos ang Bombo Network News. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bag-o kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pa... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Martes, ika-23 sa buwan ng Hulyo, taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, ang bagyong Karina lalo pang bumilis habang tinatahak ang pahilagang direksyon. Mas maraming mga lugar itinaas na sa signal number 1. 14 na flights naman kansilado dahil sa masamang lagay ng panahon. Maraming mga local government units sa National Capital Region at maging sa lalawigan ng Cavite, nagkansila na rin ng mga klase. Ang Department of Social Welfare and Development nakasailalim na sa Red Alert status kasabayan ng pagbabantay sa epekto ng bagyong Karina. Ang Department of Agriculture sinuguro rin ang kahandaan sa pagtugon sa epekto ng bagyo. Investigasyon naman sa mga ni-raid na mga illegal na Philippine Offshore Gaming Operator hubs, itutuloy pa rin ng Senado. Samantala, ang pagpasa naman ng Anti-Pogo Bill, pag-aaralan ayon yan kay Senator Gatchalian. Ang Department of Interior and Local Government at ang Philippine National Police mariing itinanggi na si Pangulong Marcos yung kung nasa kumakalat po na video. Ang pagbuo naman ng task force agad na ipinag-utos upang maimbestigahan ang issue. Samantala, sa entertainment news naman, obra ng Filipino Designers Top Choice na mga mambabatas at VIP sa ginanap na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa sports balita, abangan din humamaya NBA superstar LeBron James na piling magwawagayway sa bandila ng Estados Unidos sa Olympics 2024. Sa international news, abangan mamaya ang CrowdStrike na kapagtala ng malaking pagkalugi matapos ang global IT outage. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Nakasailalim na sa Red Alert status ang Department of Social Welfare and Development Disaster Response Command Center. Kasabay po yan ang pagbabantay sa epekto ng bagyong Karina at ang pagpapatuloy na pagulan. Dulot pa rin po ng lumalakas na habagat. Dito ay nakapokus ang naturang ahensya sa sitwasyon ng mga lugar na apektado ng naturang malawakang mga pagulan.
Una rito ay nagkaroon ng pagpupulong ang Department of Social Welfare and Development sa pangunguna nitong si Disaster Management Group, Undersecretary Diane Ross Cahipe. Ito ay upang isa-isahin ang nakahandang tugon ng ahensya sa mga biktima ng dalawang magkasabay na sama ng panahon. Batay sa naturang pulong, nakahanda na ang 2.5 billion pesos na resources ng naturang ahensya. Mula sa naturang pondo, 103.34 million pesos dito ay magagamit bilang standby fund. Nakahanda rin ang 1.21 billion pesos na halaga ng mga family food packs na handa ng ipamahagi sa mga mangangailangan. Samantala, kansilado na ang nasa 14 na flights ngayong araw yan ng Martes dahil sa masamang lagay ng panahon. Ayon sa Manila International Airport Authority, kabilang sa mga hindi natuloy na biyahe ay ang Manila to Shenzhen at patungo din ng pabalik ng Manila o patungo ng China at return flights sa Pilipinas. Habang sa domestic travels naman ay ipinagpaliban ang Manila to Basco, pabalik ng Manila, at gayon din sa may Manila to Tuguegarao, pabalik ng Manila, at Manila to Busuanga, patungong Manila, at Manila to San Jose, pabalik naman ng Maynila. Gayon din ang flights mula Maynila patungo ng Naga at gayon din ang vice versa. Sa pagtaya naman ng airport officials, maaari pa itong madagdagan dahil sa patuloy na mga pag-ulan. Nakakaranas kasi ng malakas na ulan sa buong Metro Manila at maging sa destinasyon ng naturang mga biyahe. Dulot ito ng habagat at pinalalakas pa ngayon ng bagyong Karina at iba pang weather system sa Philippine Area of Responsibility. Pinapayuhan naman ang mga apektadong pasahero na makipag-ugnayan sa airline companies para sa rebooking o refund ng kanilang tickets. Sunod-sunod naman na nagsuspindi ng klase ang ilang mga lokal na pamalaan sa Greater Manila area dahil po yan sa walang humpay na mga pagulan. Kinabibilangan po ito ng Manila City, Malabon City, Navotas City, Caloocan City at ang buong probinsya ng Cavite. Sa lungsod ng Manila, suspendido ang face-to-face classes sa elementarya at maging sa sekundarya. Sa Malabon City naman, suspendido ang klase sa lahat ng level dahil yan sa mga pagulan at dulot na rin ng inaasahang pag-apaw ng tubig o itong inaasahang pagbaha. Sa Navotas City, suspendido ang klase mula preschool hanggang sa kolehiyo, sa pribado man yan o pampublikong paaralan. Para naman sa may Caloocan City, suspendido rin ang klase sa lahat ng level, public man yan o private. Batay sa nauna ng mga anunsyo nitong si Cavite Governor Janvic Remulla, suspendido ang lahat ng klase sa lahat ng level, mapapribado man o pampubliko. Kaugnay pa rin po nito, nag-issue naman ang State Weather Bureau ng flood warning para yan sa Metro Manila, Pasig, Marikina at Laguna de Bay River Basin. Dahil po yan sa mahina hanggang sa malakas na pagulan, dala po ng hanging habagat at pinapalakas ng bagyong Karina. Pinairal ang flood warning mula kaninang alas 9 ho ng umaga at magtatagal po ito hanggang mamayang alas 9 ng gabi o mamayang gabi. Inaasahan na patuloy na makakaranas ng katamtaman ng mga pagulan at paminsan-minsan ay malalakas na pagulan sa ilang mga river basin at kanilang mga tributaryo sa susunod yan na 12 oras. Gaya ho yan ng May, Laguna de Bay, Upper Marikina River, Lower Marikina River, Pasig River, Tuliahan River, Mango River, Nangka River at maging ang San Juan River. Kung kaya't pinapayuhan naman ang mga residenteng naninirahan malapit sa mga mabundok na bahagi ho at mabababang lugar, gayon din ng mga local disaster risk reduction and management council na manatiling alerto dahil po yan sa posibleng mga pagbaha. Samantala, nakahanda naman ang Department of Agriculture na tumugon sa maaaring maging epekto ng bagyong Karina sa sektor ng pagsasaka. Kasabay ng patuloy na pananalasa ng naturang bagyo sa malaking bahagi ng Luzon. Batay sa ulat mula sa Department of Agriculture Disaster Risk Reduction Management Operations Center, nakapaghanda na ito ng iba't ibang mga tulong na nakahanda ng ipamahagi sa mga magsasaka sa buong Pilipinas na maaaring maapektuhan ng naturang bagyo. Kinabibilangan ito ng 72,174 na sako ng mga binhi ng palay. Nasa mahigit 39,000 na sako ng mga binhi ng mais at 59,000 mahigit naman na pakete ng mga binhi ng high-value commercial crops.
Nakahanda rin ang 1,966 na kilo ng iba't ibang mga buto ng gulay na ipapamahagi para sa mga magsasaka. Ayon sa ahensya, nakahanda rin ang Survival and Recovery Loan Program nito para sa mga magsasaka sa ilalim yan ng Agricultural Credit Policy Council. Sa ilalim nito ay maaaring makakuha ang mga maapektuhang magsasaka ng utang na hanggang 25,000 pesos na maaaring bayaran naman sa loob ng 3 taon nang walang anumang interes. Maliban dito, nakahanda rin umano ang Quick Response Fund ng ahensya para sa posibleng isasagawang rehabilitation effort sa mga maapektuhang lugar. Regular din umano ang koordinasyon ng ahensya sa Philippine Crop Insurance Corporation para sa pagpapasiguro sa mga pananim ng mga magsasaka bago pa man ang pagtama ng naturang bagyo. Pagtitiyak naman ng ahensya na nakabantay ito sa anumang posibleng dulot ng naturang sama ng panahon sa mga sakahan. Karagdagan pa rin sa mga usapin mga kabombo, kaugnay pa rin po dito sa bagyong Karina. Muli hong nasa ilalim ng orange rainfall warning ang marami mga probinsya sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo ho dito sa Luzon dahil sa epekto ng bagyong Karina at eto hong habagat. Batay sa abisong inilabas nitong National Disaster and Risk Reduction Management Council, nagbabantang malalakas na mga pagulan sa mga naturang probinsya maghapon po yan. Kinabibilangan nito ng Occidental Mindoro sa Region 4B o sa may Mimaropa Region, ang Ilocos Norte at Ilocos Sur sa may Region 1 o Ilocos Region, ang Abra at Apayao dyan sa may Cordillera Administrative Region, at ang probinsya ng Batanes, ang Babuyan Group of Islands at ang Northern Cagayan dyan naman sa may Cagayan Valley o Region 2. Ayon sa National Disaster and Risk Reduction Management Council, malaking bahagi ng mga naturang lugar ang posibleng makakaranas ng mabibigat na mga pagulan. Kaya't pinapayuhan ng publiko na maging maingat at bantayan ang sitwasyon sa mga katubigan, lalo naman sa mga mabababang lugar. Inaabisuhan din ng National Disaster Risk Reduction Management Council ang publiko na bantayan ng mga ilalabas na direktiba at maging yung mga abiso ng mga ahensya ng gobyerno na nakabantay sa kalagayan po ng panahon. Kasama na po dito ang inyong mga sariling lokal na pamahalaan. Samantala, batay pa rin po mga kabombo sa datos na hawak po ngayon ng Bombo Radio Philippines Weather Center. Ito hong bagyong Karina ay namataan po ito 320 kilometers sa silangan po ito ng Basco, Batanes, o kung hindi man, kung ang point of reference ay dyan sa may Apari, ito ho'y 405 kilometer sa silangan po ng Northeast Apari, Cagayan. Yung hangin po nito ay umaabot ng hanggang sa 140 km per hour. Malapit po ito sa gitna. Habang yung pagbugso naman ay inaabot na po nito ang hanggang sa 170 km per hour. Bahagya pong bumilis ang naturang bagyo mga kabombo mula ho kaninang umaga na umabot lamang po ng hanggang 10 km kada oras o 10 km per hour. Ngayon po ay inaabot na ito ng hanggang sa 15 km per hour. Pareho pa rin yung tinatahak na direksyon at halos wala pong paglihis o wala hong pagbabago. Ito'y papunta pa rin po sa norte o northward. Pero may ilang mga lugar na po na nakasailalim sa signal number 1 na kinabibilangan po ito ng Batanes. At ito ho'y binubuo ng Itbayat, Basco, Mahatao, Uyugan at Ivana. Maliban po sa probinsya ng Batanes, nasa ilalim din po ng signal number 1 ang ilan pang mga probinsya malapit po dito. Katulad po ng Cagayan, ang probinsya ho ng Apayao, ang probinsya ng o some parts ng Isabela, hanggang sa may probinsya na ho ng Ilocos Norte na pawang nakaharap dyan sa may bahagi po ng katubigang sakop pa rin ng Pilipinas. Samantala, kuha muna tayo ng report mula dyan sa may Senado. Investigasyon sa mga ni-raid na mga illegal na Pogo Hub, itutuloy pa rin yan ng Senado. Samantala, ang pagpasa naman sa panukalang batas na ipagbawal na ang Pogo sa bansa, pag-aaralan naman. Kaugnay niyan, kuha tayo ng karagdagang detalye sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Itutuloy pa rin ng Senado ang investigasyon sa mga ni-raid ng mga illegal na Philippine offshore gaming operators o POGO hubs sa kabila ng naging desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagbawal na ang POGO sa bansa. Kahapon nga, sa State of the Nation Address o SONA ng Pangulo, iginit nito
na simula kahapon Hulyo 22 ay epektibo ng pagbabawal sa lahat ng pogo sa Pilipinas. Inatasan na niya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na huminto at titigil ng operasyon ng mga pogo sa pagtatapos ng taon. Ayon kay Gatchalian, kailangan nilang ituloy ang pagsisiyasat dahil hindi pa nahanap ang mga sinasangkot sa pogo. Mahalagaan niya magkaroon ng closure ang sinimula ng pagdinig ng Senado hinggil sa pogo. Samantala, sinabi naman ng senador na kanilang pag-aaralan kung isusulong pa ba ang pagpasa sa panukalang batas na ipagbawal na ang offshore gaming sa bansa. Ang mahirap kasi anya ay kapag nagpalit ng administrasyon, baka ang susunod na Pangulo ay magpatupad na naman ng patakaran na pabor sa pogo. Tutuloy namin para mahanap yung mga mastermind ng mga pogo. At of course, bibigyan pansin rin namin yung mga kababayan natin na nagtatrabaho sa pogo. May mga 20,000 na directly nagtatrabaho sa pogo at hindi namin sila papabayaan. Siguraduhin natin na maalagaan sila. May pondo for temporary employment na siguraduhin namin mabibigyan sila itong pondo. Nakatakda sa Hulyo 29 ang susunod na pagdinig ng Senate Committee on Women hinggil sa pogo. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras natin 15 minutes na makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga malalaking balita, mga kabombo Caster Nation, kinundi na po ng National Security Council ang inilabas na video na umano'y nag-uugnay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paggamit po ng illegal na droga. Ayon kay National Security Council spokesperson, Assistant Director General Jonathan Malaya, ito'y malinaw na gawa-gawa lamang at isang malisyosong panluloko sa mga mamamayan ng Pilipinas. Malinaw din niya na ginamitan ang naturang video ng teknolohiya at tinatawag na stage management para lamang makagawa ng isang issue. Nagpapakitaan niya ito kung gaano kadesperado ang mga individual na sirain at tangkain na i-destabilize ang Administrasyong Marcos. Kinabahala naman ng opisyal ang anyay kalkuladong pagtatangka na bahiran ang imahe ng Pangulo, lalo na at inilabas pa ito bago ho ang kanyang ikatlong State of the Nation address kahapon. Nakahanda rin anya ang National Security Council laban sa mga ganitong uri ng pananabotahe para lamang bahiran ng record ng kasalukuyang administrasyon. Samantala, kaugnay po dito, gagawa naman ng legal na aksyon o legal na hakbang itong Department of Justice laban sa mga individual na nasa likod pa rin nitong pagpapakalat nitong peking video na gumagamit umano ng ipinagbabawal na droga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Justice Spokesperson Miko Clavano na illegal ang paggawa at pagpapakalat ng naturang video. Sa ilalim po yan ng Article 154 ng Revised Penal Code na nagpaparusa sa unlawful publication of materials na posibleng makulong ng 1 buwan at 1 araw hanggang sa 6 na buwan. Saad pa nitong si Clavano na ang pagpapalabas ng naturang peking video sa mismong araw ng State of the Nation address nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagpapahayag ng intensyon na sirain ang kredibilidad ng Pangulo at mahalagang ulat sa bayan. Sinisira din na malisyosong gawain na ito ang tiwala ng publiko at banta sa kaayusan na pagpapakalat ho ng maling impormasyon. Kaugnay nito ay sinabi nitong si Clavano na committed ang Department of Justice na pairali ng batas at gagawin ang lahat ng kaukulan ng mga aksyon para matukoy at mausig ang mga responsable sa naturang iligal na gawain. Samantala, inilatag naman ng Philippine National Police ang ilan sa mga maaaring kaharaping kaparusahan ng taong nasa likod ng pagpapakalat ng malisyosong video ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang nasabing video na ito ay inilarawan ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. na iniuugnay sa Pangulo. Makikita raw sa naturang video na may isang tao na sumisinghot ng isang iligal na droga. Iyon daw ay ang ipinakakalat ngayon na tila isinabay sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos nitong araw ng Lunes. Dahil dito, magsasagawa sila ng kaukulang hakbang at una raw nilang aalamin kung ano raw ang video na ito.
kung sino talaga ang taong nasa likod nito, kung saan din galing ang naturang video at kung sino ang mga nagpapakalat nito online. Ayon naman kay Police Brigadier General Matthew Bakay, malinaw na paglabag ito sa batas, gayon din ang ilan sa mga individual na nagpapakalat nito. Narito pakinggan natin ang bahagi nga ng pahayag ni Police Brigadier General Matthew Bakay. On first glance, ang unang nakikita nating violation dito is that of our anti-cybercrime law, Public Act 10175. Nakikita natin that the elements are present. One is that yung mga elements of the crime is being committed here in the Philippines dahil sa pagpapakalat. Next is of course through the task force na binuo ng ating mahal na secretary. Titignan po natin yung mga instruments or gadgets used in the distribution. And the last is there is damage. Inyo pong napakinggan ang bahagi po ng pahayag ni Police Brigadier General Matthew Bakay. Kaugnay pa rin sa kumakalat ng video ni Pangulong Bongbong Marcos na umano'y gumagamit ng ilegal na droga. Sa iba pang mga balita o kaugnay pa rin po ng balitang ito, mariing kinundenan itong si House Majority Leader Congressman Manuel Jose Dalipe ang mga individual na nasa likod po ng paggawa at yung pagpapakalat nga ho dito sa AI-generated video upang atakehin itong si Pangulong Marcos Jr. Ilang oras ho yan bago yung kanyang State of the Nation address kahapon. Ang peking video ay ipinalabas sa Maisog Rally na inorganisa ng pamilya Duterte at mga taga-suporta nito at ipinakalat sa internet ng mga pro-Duterte vloggers. Sinabi ho nitong si Congressman Dalipe naman na sobrang foul na ito kung sino man ang nasa likod nito na layong sirain si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nanawagan naman itong si Dalipe sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation na magsagawa ng malalimang investigasyon at kaagad nang gumawa ng aksyon at sinabi rin po ng mambabatas na mahina ang kalidad ng video at malinaw na gawa-gawa lamang ang inilabas na video. Iginit din ng mambabatas ang pangangailangan na mahanap at mapanagot ang gumawa ng naturang video at ang mga nagpapakalat nito. Tiniyak naman ng mambabatas na masusing iimbestigahan ang naturang insidente. Nanawagan din ng mambabatas sa iba't ibang sektor na kondenahin ang naturang video at magtulungan upang mapangalagaan ang demokratikong institusyon. Binigyang diin din ng mambabatas ang kahalagahan na maituro sa publiko ang panganib ng tinatawag na deepfake technology. Sa karagdagan namang balita, nakatakdang bumisita sa ating bansa sina U.S. Secretary of State Anthony Blinken at Secretary of Defense Lloyd Austin. Ito ang unang pagkakataon na magkasabay na bibisita sa Pilipinas sa darating na buwan ng Hulyo at 30 para sa ika-4 na Philippines-US Foreign and Defense Ministerial Dialogue. Magiging host sa nasabing pagbisita ng dalawang opisyal, sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Secretary of National Defense Gilberto Teodoro Jr. Ang 2-on-2 meeting nga ay nakatuon yan sa pagpapatibay ng defense, seguridad at economic cooperation ng Amerika at Pilipinas. Ang bawat panig din ay inaasahan na tatalakayin ang mga kasunduan na tinatawag na General Security of Military Information Agreement o yung GSUMIA. 22 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga malalaking usapin, magkakabombo magdarauso ang Department of Labor and Employment ng mga job fair para huyan sa mga lokal at maging sa overseas employment para sa mga manggagawa raw na maapektuhan o ito hong apektado ng Philippine Officer Gaming Operator ban dito sa bansa. Ngayon din ay mag-aalok ang Department of Labor ng iba pang mga trabaho o iba pang mga jobs at mga livelihood program para sa mga manggagawang ito. Nagsasagawa rin ng profiling ang naturang ahensya sa mga apektadong Philippine Offshore Gaming Operator workers para matukoy ang trabahong akma sa kanila at iyong akmang pagsasanay na kinakailangan nila para magkaroon ng mas magandang oportunidad sa trabaho, lalo ngayon at ipagbabawal na ang operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operator. Ayon pa rin sa kalihim, mula sa 79 o 79 ng mga internet gaming licenses, nasa 28 o 28 na mga Philippine Offshore Gaming Operator firm sa Metro Manila ang nakapagbigay na ng listahan ng kanilang mga manggagawa. Kasalukuyang pinagsusumite na rin ng Department of Labor ang iba pang mga kumpanya kaugnay pa rin po dito.
Karamihan sa mga trabaho ng mga manggagawa sa nasabing mga kumpanya o itong mga Philippine Offshore Gaming Operator ay may kinalaman po sa encoding, information technology, administrative at finance at iba pang mga sektor. Target din ho ng Department of Labor and Employment na mabigyan ng trabaho sa business process outsourcing ang mga apektadong mga Philippine Offshore Gaming Operator workers dahil ayon po sa kalihim ay committed ang sektor na makalikha ng milyon-milyong mga trabaho. Sinabi naman itong si Secretary Laguasma na maaari pong dumulog ang mga apektadong mga workers sa kanilang sariling tanggapan. Simula huyan ngayong linggong ito kung kailan inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na simula kahapon ay ipagbabawal na ang Philippine Offshore Gaming Operators sa bansa. Gagawa naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ng database ng mga dayuhang manggagawa ng Philippine Offshore Gaming Operators para makatulong sa kanilang deportasyon. Ito ang ibinunyag ni Presidential Anti-Organized Crime Commission Director Undersecretary Gilbert Cruz matapos ngang ipag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang tuluyan ng pagbabawal ng lahat ng pogo sa bansa sa kanyang ikatlong sona. Ayon sa PAOK official, sapat na ang 5 buwan na ibinigay sa kanila ni Pangulong Marcos para maabot ang kanilang layunin, kabilang na dyan ang pagtukoy sa pagkakakilanlan ng mga itinuturing na boss ng pogo. Mahalagaan niya ang database para masigurong lahat ng pogo workers ay tuluyan na ngang mapapadeport sa kanilang pinagmulang mga bansa. Naniniwala din ang opisyal na layunin ng direktiba ng Pangulo na matuldukan na ang laganap na gambling activities na naging bagong lugar nga para sa mga pogo upang pagtakpan ang kanilang mga krimen. Samantala, suportado naman ni Department of Finance Secretary Ralph Recto ang naging desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na total ban sa Philippine Offshore Gaming Operators sa bansa. Pagbabahagi pa ng kalihim na inirekomenda niya sa Pangulo ang total pogo ban kung saan ipinakita nila ang cost-benefit analysis sa naturang usapin. At sa palagay naman ng Finance Chief ay tama ang naging desisyon ng Pangulo. Ayon sa kalihim, mas matimbang naman kasi ang benepisyo ng pagbabawal ng pogo. Saad pa ng opisyal na may mga reputational risk ang pogo na marami daw dulot na masasama sa ating lipunan. Inihayag din ng Finance Chief na may mga krimeng iniuugnay din sa illegal na pogo operations sa ating bansa. Sa iba pang mga balita, mga kabombo Star Nation, tiniyak nitong si Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang patuloy na pagsuporta ng Kamara de Representantes sa mga magsasaka ng Pilipinas upang maparami ang kanilang mga ani at mapababa ang presyo ng pagkain dito sa ating bansa. Ito ang sinabi ni Speaker Romualdez sa pagbubukas ng ikatlo at huling regular na session ng 19th Congress. Ayon sa lider ng Kamara, malugod na tinatanggap at lubos na sumusuporta ang Kamara de Representantes sa pagpapatupad ng Executive Order No. 62 ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan ibababa ang taripa sa imported na bigas mula 35% at gagawin lamang po ito na 15% o 15%. Sinabi pa ni Speaker Romualdez na hangarin din na mababang kapulungan na pangalagaan ang purchasing power ng ating mga kababayan sa pamagitan po yan ng pagpapababa sa presyo ng bilihin at maging sa bayarin sa kuryente. Ipinunto pa ng pinuno ng Kamara ang ulat ng Philippine Statistics Authority na bumagal ang inflation noong Hunyo sa 3.7% mula sa 3.9% noong Mayo dahil sa mas mababang gastos sa enerhiya at gastusin sa transportasyon. Binanggit din ng lider ng Kamara ang kanyang naging pagbisita sa Japan kung saan nakipagpulong siya kay Speaker Fukushima Nukaga at ilan pang mga mambabatas ng Japan upang palakasin ang kooperasyon sa depensa at seguridad ng dalawang nabanggit na bansa. Tinatalakay din nila ang mga usapin na may kinalaman daw sa pagkakaroon ng pantay na access ng mga produktong pang-agrikultura ng Pilipinas sa merkado ng Japan. Ito hong Philippine-Japan Economic Partnership Agreement at tulong para sa mga proyektong pang-infrastruktura sa pamagitan po ng Official Development Assistance Protection ng mga karapatan ng overseas Filipino workers at maging ang pamumuhunan mula po sa bansang Japan. Bukod dito, tiniyak din ng lider ng Kamara ang pagtugon sa mga kasalukuyan at kinakailangang usapin, kabilang na ho dito ang krimen na dulot po ng Philippine Offshore Gaming Operations at ang paglaganap ng illegal na droga.
Muli namang binigyang diin nitong si Speaker Romualdez ang kanyang paninindigan sa pag-aproba ng lahat ng prioridad na panukala na hiniling nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng Legislative Executive Development Advisory Council o mas kilala bilang LEDAC. Kabilang anya sa mga pangunahing panukalang ito ang Philippine Self-Reliant Defense Posture, ang Posture Program, ang Philippine Maritime Zones Act, ang pag-amyenda sa right-of-way, amyenda sa Electric Power Industry Reform Act, ang Create More Act, ang VAT on Digital Transaction at ang Capital Market Reforms. Ayon pa sa opisyal, sumang-ayon ang LEDAC o ang Konseho na isama ang Archipelagic Sea Lanes Act at 5 pang mahahalagang hakbang sa pangunahing listahan o prioridad na listahan. Entertainment News. Umangat ang mga likha ng Filipino designers sa ginanap na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon. Simulan natin sa mismong suot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang barong na suot ng Pangulo ay pinagsama-samang gawa mula yan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ay isang collaborative work ng artisans mula sa Lucban, Quezon, Taal, Batangas at Taclan. Habang si First Lady Araneta Marcos naman ay nagsuot ng simple at elegante na white Filipiniana gown. Ang presidential son naman na si Ilocos Norte 1st Congressional District Representative Sandro Marcos ay nagsuot ng barong Tagalog na likha naman ni Salvo. Narito pakinggan natin ang pagdidetalye pa ni Congressman Sandro Marcos sa kanyang kasuotan. Anyway, I'm wearing actually just a friend of mine. Her name is Belle Salvo. I asked her to make a barong for me because sa totoo lang last minute I forgot to have one made. Ilan din sa mga obra ni Michael Leyva at Paul Cabral ang top choice na mga mambabatas at maging ng ilan pang guest. Ilan sa mga idinisenyo ni Leyva ay ang gown at barong ni na Senator Raffy Tulfo, Senate President Chizzy Escudero at ang asawa nito na si Heart Evangelista na nagka-classic white Filipiniana. Habang ang mga mambabatas naman ng Makabayan Black na sina Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at Kabataan Party List Representative Raul Manuel ay dumating pa rin suot ang kanilang attire na may protest statement sa kabila pa ng pagbabawal nito sa zona ng Pangulo. Narito pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. Ito nakita ninyo yung statement na dala-dala ko ngayon dahil alam naman natin di nakakapasok dito yung pangkaraniwang mga manggagawa, mga pictures, di ba? So pinapakita dito yung pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan para sa pagtaas ng sweldo, para magkaroon ng ng pagkain sa mesa. Siyempre, disente at nakabubuhay na sweldo ang kahilingan. Hindi nga dadalo ang designated survivor, tapos di ba pinapanigan ng mga Duterte in China, pero yung current admin naman ay US interest yung ensure sa bansa. Sa gitna ng ganitong mga kaguluhan, girian, gusto natin unity ng mga kabataan ay magpapakita nun, young workers, young farmers, para sa ating mga gusto mangyari sa edukasyon, pagtaas ng sahod. Agaw atensyon naman ang kasuotan ni Presidential Sister Senator Amy Marcos kung saan confident itong rumampa sa red carpet na inilarawan ang kaniyang suot bilang Moro Armor na mayroon ding korona ng tanungin ng senadora sa detalye ng kanyang kasuotan. Sinabi niya na ito ang kanyang napiling disenyo dahil mapupusok raw ang mga tao ngayon. Bombo Sports News. Sa ating sports balita mga kabombo, napili pong magwagayway ng watawat ng USA Olympic Team sa opening ceremony itong si NBA star o superstar LeBron James. Nagkaisa mga kapwa niya Olympians sa Estados Unidos na piliin itong si LeBron James. Siya ang pangatlong basketball player na unang lalaking manlalaro na magdadala ng watawat ng Estados Unidos sa Olympics. Taong 2004 sa Athens Games nang mapili itong si Dawn Staley. At noong Tokyo Games naman na naganap noong 2021 ay napili itong si Sue Bird. Binati ng kapwa basketball players itong si LeBron James matapos na mapili siya bilang flag bearer.
Ang Estados Unidos ay mayroon pong 592 na mga manlalaro na sasabak sa Paris Olympics. Sa araw pa ng Miyerkules, malalaman kung sino po ang magiging kasama nitong si Lebron na magdadala ng kanilang watawat. Nakasaan ho kasi mga kabubukas na nation sa panuntunan po ng International Olympic Committee na bubuuin ito ng isang lalaki at dapat may kapareha na isang babae. Balik tayo sa mga balita mula dito sa bansa. Hiniling ni Department of Education Secretary Sani Angara ang tulong ng mga opisyal at empleyado ng nasabing ahensya para tugunan ang problema sa basic education. Sinabi nito na magsasagawa sila ng constructive dialogue kasama ang mga kawani sa mga susunod na araw para makahanap agad ng solusyon. Binigyang halaga nito na marapat na maintindihan ng bawat isa ng mga kinakaharap na problema para daw makahanap ng solusyon. Kung magugunita, naghayag nga ng mga bagong programa ang kalihim para sa ikakaganda ng sangay ng edukasyon sa ating bansa. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Department of Education Secretary Sani Angara. Una-una, hihingi ako ng tulong po sa inyo, ladies and gentlemen, dahil hindi ko kayang itong mag-isa. At many are decades old, have historical origins. So, ang importante dyan, unawain natin ang mga problema, intindihin natin, mag-usap tayo, let's have a constructive dialogue, and let's come up with solutions soon. Dahil the President is really awaiting results dito sa atin. At klaro naman yung kanyang marching orders. Number one, sinabi niya, alagaan natin yung mga teachers. Sila yung puso ng ating educational system. Pangalawa, sabi niya, alagaan, ay itaas natin ang antas ng ating edukasyon. Bahagi yan ang pahayag ni Education Secretary Sani Angara. Want to know what makes Enhypen's performances so explosive? Dunkin' Choco Bang! Yeah! Explosive bawat bite kasi chocolate-coated na, Bavarian-filled pa. Explosive ang flavors kasi may 3 banging toppings na. Big Bang BTN, and Big Bang Nutty. Yeah! Kaya ang Enhypen, explosive ang bawat galaw. Nothing like Dunkin' Choco Bang! Dunkin', pasalubong ng bayan. Meron na lamang po tayong 34 o 24 minutes makalipas o bago po sumamit mga kabombohang launa ho ng hapon. Sa iba pang mga malalaking balita, perfect score na 10 out of 10 ang ibinigay na grado nitong si Manila's 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikatlong State of the Nation address. Ito ay matapos i-anunsyo nitong si Pangulong Marcos na simula raw kahapon ay ipagbabawal na ang Philippine Offshore Gaming Operator. Sinabi po nitong si Congressman Abante na isang anti-gambling advocate na sumubra na ang mga aktibidad ng Philippine Offshore Gaming Operator at lumayo mula doon sa gaming, katulad po ng financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture at maging ang mga pagpatay. Panahunaan niya para matigil ang pang-aabuso at kawalan ng respeto sa mga batas dito sa bansa. Punto pa ng mababatas, malinaw sa naging utos ng Pangulo na walang lugar ang ilegal na industriya sa bagong Pilipinas. Umaasa rin ang mababatas na ipagpapatuloy ng Administrasyong Marcos ang pagsusulong ng investment na lilikha ng trabaho at kabuhayan na hindi nagmumula sa kasamaan na sumusuporta sa pagsusugal. Bukod sa pagsisiguro na may malilipatang trabaho ang mga Pilipinong mga workers ng Philippine Offshore Gaming Operator, iginit ng kongresista na dapat imonitor ng gobyerno ang implementasyon ng direktiba upang agad na kumilos ang Philippine Amusement Gaming Corporation. Sakaling hindi umabot sa itinakdang deadline at mayroon pa ring operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operator, kailangan naman panagutin ang mga responsableng opisyal. Kaugnay pa rin po nito mga kabombo sa usapin po ng mga Philippine Offshore Gaming Operator, inaasahan pong direktang maapektuhan ang 40,000 mga manggagawa. Gayon din ang 40 bilyong piso na taunang kita ng gobyerno o taunang revenue ng gobyerno sa tuluyan pong pagbabawal ng lahat ng mga Philippine Offshore Gaming Operator sa bansa. Ayon naman po ito sa Philippine Amusement and Gaming Corporation. Base ho kay Chairman Alejandro Tenco Jr., tinataya ding mawawalan ng taunang kita ang Philippine Gaming Corporation ng 7 billion pesos hanggang 7.5 billion pesos
habang ang Bureau of Internal Revenue naman ay inaasahan pong mawawalan ng hanggang sa 14 billion pesos o doble bilang resulta ho ng pagsasara nitong mga Philippine Offshore Gaming Operator. Hindi pa po kasama raw ho dito ang koleksyon ng Department of Labor at ang Bureau of Immigration. Una naman nang sinabi nitong si Budget Secretary Amenah Pangandaman na maliit lamang ang naiaambag ng mga naturang operasyon na nasa pagitan po ng 40 billion hanggang 50 billion pesos na revenue. Maaari anyang mabawi ito sa pamamagitan po ng efficiency at revenue generation. Sinabi naman ng Department of Finance na nawalan ng Pilipinas ng hanggang sa 99 billion pesos bawat taon po yan dahil ho yan sa operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operations. Samantala, magsasagawa pa rin ng Counter State of the Nation Address si Albay Representative Edsel Lagman sa kabila ng pagpabor sa ilang mga ipinunto ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong State of the Nation Address. Ayon kay Lagman, well-delivered ang sona ni Pangulong Marcos at sumasang-ayon sa ilang major policy statements tulad na lamang ng pagtataguyod sa sovereign rights sa West Philippine Sea. Gayon din ang pag-review at pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o ang IPIRA Act at ang total ban sa lahat ng operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators sa pagtatapos ng 2024. Sinabi ng mambabatas na kulang pa ang mahalagang detalye ukol sa implementasyon ng mga naturang polisiya. May mga tinutulan din ang kongresista sa mga inilatag ng Pangulo pagdating sa ekonomiya, kahirapan sa ating bansa, agrikultura, food security, edukasyon, trabaho, sustainable human development at karapatang pantao. Kaya naman, mainam pa rin umano na magkaroon ng counter SONA kung saan tatalakayin nito ang mga nabanggit na issue. Meron na lamang tayong 20 minutes bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Kuha tayo ng mga dagdag hong development. Ito, mga kabombo, ang Department of Interior and Local Government at ang Philippine National Police. Mariin pong itinanggi na itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. yung naroon po sa kumakalat na video. At meron na rin bubuin na task force at ito upang investigahan itong paglabas nitong video na sinasabing nag-uugnay kay Pangulong Marcos sa paggamit po ng illegal na droga. Makibalita ho tayo sa linya ni Bombo Joanna Martinez. Mariing itinanggi ni Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. ang issue na nag-uugnay na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. umano ang nasa kumakalat na video. Ito ay may kaugnayan sa video na nagva-viral ngayon na tila gumagamit ang Pangulo ng illegal drugs o illegal na droga. Ani Abalos, ng kanilang tignan at masusing pinag-aralan, hindi siya naniniwala na ang lalaking andoon ay ang ating Pangulo. Sa tagal niya daw na nakilala ang Pangulo, ay alam niya raw ang ilang features nito, kaya naman ginigit niya na hindi raw kay PBBM iyon. Tignan nyo ang tenga. Tignan nyo maigi ang tenga rito. Pagmasdan nyo yung larawan ng ating Pangulo sa kaliwa, yung earlobe na tinatawag, yung ano bang tawag dito sa Tagalog, lambi, no? Earlobe. Tignan nyo yung nasa kanan. Diyan pa lang makikita nyo. Bakit ko sinasabi ito, mga kasama? Dahil napakaraming kumalat sa social media ng mga AI, ng mga peke, sari-sari naghahalo sa mga panahon ngayon. Sa mga maging mapanuri tayo. Huwag tayo basta-bastang maniniwala rito. Iniulit ko, ako mismo personally, isang tingin ko pa lang nakita ko na ito Sabi ko wala ito, no? Kayo na mismo maghusga. Tignan nyo itong maigi itong larawan na ito. Kaya naman kaagad ding ipinag-utos ni DILG Benhur Abalos Jr. sa Philippine National Police na bumuo kaagad ng task force upang maimbestigahan daw ang nasabing issue. Habang plano rin nilang tawagan at makipagtulungan sa Department of Information and Communications Technology. Kung sakali man daw na lumabas ang findings nito ay kaagad nila ilalabas at malalaman daw ng publiko. Dagdag pa, niniwala siyang hindi raw ginagawa ng Pangulo ang ganitong aktibidad. Muli naman niyang binigyan din na ang larawang iyon ay walang katotohanan dahil malayo raw ang itsura nito kung ikukumpara kay PBBM. Dahil naman sa malisyosong video na ito ay magkakaroon daw ng hakbang ang mga kapulisan upang maimbestigahan ang nasabing issue. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ika-160 taong kaarawan ng bayaning tinagurian ang dakilang paralitiko na si Apolinario Mabini.
Panawagan naman ng punong ehekutibo sa mga kabataan na gawing inspirasyon ang buhay ni Mabini para magpunyagi sa buhay. Sa okasyon ay pinarangalan at kinilala ng Pangulo ang pagtsatsaga, determinasyon at talino ng bayaning si Mabini para ipaglaban ang mga mahihirap sa kabila ng kanyang kalagayan. Dagdag pa ng Pangulo na dapat na ipangalan ang ilang mga kalye kay Gat Apolinario Mabini, gaya ng Maynila, Batangas at maging sa iba't ibang infrastruktura. Gaya na lamang anya sa Malacanang na kung saan ipinangalan ang pinakamalaking gusali sa Malacanang na Mabini Hall. Dapat lang din sabi ng Presidente na isunod ang pangalan ng Mabini Hall sa bayaning si Apolinario kung saan makikita ang kapwa niya manggagawa sa Office of the President na maihahambing sa bayani. Sa iba pang mga balita, na aresto ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ng isang Chinese hacker na umano'y nagsisilbi rin bilang isa sa mga big boss ng Lucky South 99, ang umano'y operator ng Philippine Offshore Gaming Operator Hub sa may Porac, Pampanga. Kinilala ho ng Bureau of Immigration sa pamamagitan ni Commissioner Norman Tansinco ang suspect bilang si Lin Quide. Siya ho ay 40 anyos at naaresto sa Poro Point, Freeport, diyan po sa may San Fernando, La Union. Una na rin nakipag-ugnayan ang Bureau of Immigration sa may Chinese police at kinumpirma nilang wanted itong si Lin sa China dahil sa iba't ibang mga kaso ng panloloko. Mayroon na rin umano siyang arrest warrant dati mula ho sa naturang bansa. Naniniwala ang mga otoridad na si Lin ay hindi lamang nambibiktima dito sa Pilipinas kundi maging sa iba pang bahagi ng mundo, katulad po yan ng Estados Unidos, Middle East at iba maging doon pa sa bahagi ng Europe. Maliban sa Bureau of Immigration, kasama rin po ang Presidential Anti-Organized Crime Commission, ang Philippine National Police, ang Armed Forces of the Philippines sa tracking at tuluyang pagkakaresto sa naturang suspect. Samantala, lalo pang nadagdagan ang mga witness o testigo laban sa mga individual na umano'y sangkot sa Philippine Offshore Gaming Operator operations na kinabibilangan ni suspended Mayor Alice Go. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, 4 na karagdagang witness ang naglahad ng kanilang testimonya, daan upang makapaghain pa ang komisyon kasama ang Criminal Investigation and Detection Group ng supplemental complaint laban kina Alice Go at 13 iba pa na umano'y kanyang kasamahan sa pagpapatakbo ng sinalakay na Pogo Hub sa may Bamban, Tarlac. Ayon kay PAOK spokesman Winston Casio, dinitalye umano ng 4 na testigo na sila ay naditine sa loob ng sinalakay na Bamban Hub. Binibigyan lamang umano sila ng 1 araw para makalabas at ito pa ay dagdag na deduction sa kanilang sahod. Maliban sa 4 na bagong testigo, isa pang Pinoy na dating respondent sa kaso ang naidagdag sa kanilang mga magsisilbing testigo. Ang naturang Pinoy naman ay dati umanong nauugnay sa management o pamunuan ng Zhonyuan Technology, Hongsheng at Baofu Land Development. Ngunit dahil sa kulang na ebidensya laban sa kanya ay maaari pa rin itong kunin bilang testigo. Samantala, mayroon naman hanggang sa Agosto 6 ang mga respondents na kinabibilangan ng mga suspendidong alkalde upang ihain ang kanilang counter affidavit sa kaso nga nauna na ngang inihain laban sa kanila. Ang mga ito ay nahaharap nga sa human trafficking charges matapos na matuklasan ang maraming mga Pinoy at iba pang mga dayuhan na umano'y pinilit na magtrabaho sa loob yan ng Pogo Hub at pinaparusahan kung ayaw nilang magtrabaho. Meron na lamang ho tayong 13 minuto bago ho sumapit ang alauna ng hapon, mga kabombo, at sa pagpapatuloy po ng ating balitaan. Dako ho tayo sa ating mga provincial report. Unahin po natin dyan sa bahagi po ng Isabela, ang Bombo Radio Kawayan. Ito ay kaugnay doon sa reaction naman po ng Deputy House Speaker doon sa naging State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yung pagbabawal daw ho doon sa mga Philippine Offshore Gaming Operator dito sa Pilipinas, malaking puntos para ho kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon po sa Deputy House Speaker at mayorya po sa mga kongresista na tuwa't pumabor sa kabuuan po ng ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maki-update po tayo sa pamagitan po ng Bombo Radio Kawayan.
Malaking puntos para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tuluyan itong pagban sa Philippine Offshore Gaming Operation o POGO. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Isabela 1st District Representative at Deputy House Speaker Congressman Antonio Tonipet Albano, sinabi niya na ikinatuwa ng mga kongresista ang pagban ng Pangulo sa POGO dahil sa panlalapastangan na ginagawa ng mga ito sa Pilipinas. Isa itong magandang hakbang dahil halos puro illegal na ang ginagawa ng mga ito na nagpapataas sa crime rate ng bansa. Ayon pa kay Deputy House Speaker Albano na mayorya sa mga kongresista ang natuwa at pumabor sa kabuuan na ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nasa 79 na bahagdan sa mga mambabatas maging ang mga oposisyon ang nasiyahan dahil nabanggit umano nito sa kanyang SONA ang lahat ng nais marinig ng taong bayan. Maging si Minority Floor Leader Marcelino Libanan na isang oposisyon na kadalasang nagsasagawa ng kontrasona ay nagpahayag umano na tila kampisona ang kanyang gagawin dahil lahat ng kanilang batikos at hinaing sa administrasyon ay pinakinggan ng Pangulo. Samantala, nagalak naman siya ng mabanggit ng Pangulo ang paglalagay ng mas maraming solar irrigation sa lalawigan ng Isabela at Rehiyong 2 na makatutulong upang mas mapataas pa ang produksyon ng palay at iba pang agricultural products sa rehiyon. Dahil dito ay binigyan niya ng gradong 100 ang Pangulo sa kanyang ikatlong ulat sa bayan. Pero overall, 99% of the congressmen that I spoke to, even the senators, even the opposition senators, pabor na pabor sila sa administration at SONA ni Presidente na maglalagay ng ating mga marching orders for the next year. Lalong-lalo na magkakaroon tayo ng election year next year. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Samantala, si Bayan Muna Chairman Colmenares naman ay nakulangan daw sa nilalaman ng SONA ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. matapos na hindi na nabigyan ng konkretong solusyon ang inflation at human rights. Kaugnay niyan, alamin pa natin ang kabuang pag-ulat mula sa Bombo Radio Iloilo. Nakulangan si Bayan Muna Chairman Attorney Nery Colmenares sa nilalaman na ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Colmenares, sinabi nito na marami pa siya sanang gustong marinig sa State of the Nation Address subalit hindi nagawang sabihin ng Pangulo ang lahat sa taong bayan. Wala din daw itong binigay na konkretong solusyon sa mga problema sa kahirapan, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, patuloy na pag-aangkat ng bigas at problema sa paglabag sa karapatang pantao. Nakalimutan din umano ng Presidente na i-address ang problema ng mga manggagawa, land grabbing o land conversion, pati ang kakulangan sa food security. Sa kabila nito, pinuri rin ni Colmenares ang pag-report ng Pangulo sa taong bayan na mga nagawa ng kanyang administrasyon sa aspeto ng West Philippine Sea at pagpapatigil sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators. Well, ang POGO naman, syempre, masama talagang epekto sa atin yan. Kaya para sa akin, dapat nga naman iban kung nag-involve sila sa krimen. Wala naman siyang direktang impact kasi sa sa employment natin, sa inflation, etc. Medyo kapos yung SONA niya because it didn't go into the issues that matter most. Halimbawa, sa inflation lang. Matagal na sinasabi ng Bayan Muna sa administrasyon, hindi lang sa Marcos administration but even previous, tanggalin ang VAT sa kuryente, tubig at langis. Si Bayan Muna Chairman Attorney Nery Colmenares. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Christian Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kuha pa tayo ng mga dagdag na reaksyon mula po sa mga kababayan po natin sa probinsya. Yung pong isang political analyst naman, kontento sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero dapat umanong iginiit ang paglaban sa illicit trade na makakahikayat sana sa mga investors. May nakuang update naman po dito ang Bombo Radio Ligaspi.
Naging kontento ang isang political analyst sa naging laman ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Professor Brian Uy Dose na kasalukuyang nag-aaral sa Indo-Pacific Research Center sa Murdoch University sa Australia, sa naging panayam ng Bombo Radio Legazpi na mahalagang natalakay ang hinggil sa plano ng pamahalaan sa food security at inflation. Ito umano ang nais na marinig ng mga Pilipino, gayon din ang pagbaba sa presyo ng pangunahing mga bilihin. Pinuri rin ito ang paninindigan ni Pangulong Marcos sa pag-iit sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea at tuluyang pagban sa Philippine offshore gaming operators sa bansa. Napapanahon lamang anyang naturang hakbang, lalo na at maging ang China ay pinagbabawal na rin ang iligal na mga sugal. Subalit aminado si Dose na dapat na mas natutukan pa sana ng Pangulo ang patungkol sa mga hakbang ng bansa sa paglaban sa illicit trade o iligal na mga negosyo at kalakaran sa bansa. Paliwanag dito na magbibigay sana ito ng kumpiyansa sa mga mamumuhunan na ginagawa ng Pilipinas ang lahat upang masiguro na ligtas ang pera ng mga investors. Ito umano ang isa sa magiging daan upang gumanda pa ang lagay ng ekonomiya na magdadala rin ng hanap buhay sa mga Pilipino. Siguro dapat ni-report din ni President Marcos yung ongoing efforts ng kanyang mga ahensya na i-address yung illicit trade sa loob ng Pilipinas. Kasi it's a way to signal to foreign investors na we are doing our best to clean our own backyard para mas madali kayo makapag-invest sa aming bansa. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Mga hangarin naman ni Pangulong Marcos sa kanyang ikatlong SONA, mas maganda raw kung ikukumpara sa mga nagdaang administrasyon. Ayon po yan sa dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines. Alamin po natin yan sa eksklusibo pang panayam ng Bombo Radio Lawag. Mas maganda ang mga hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung ikukumpara sa mga State of the Nation address o SONA ng mga nagdaang administrasyon. Ito ang inihayagan ni Attorney Domingo Eguan Cayosa, dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, matapos ang naging ikatlong SONA ni Pangulong Marcos. Ayon kay Cayosa, ang pagbibigay kahalagahan ng Pangulo sa iba't ibang sektor ng agrikultura, medical infrastructure, sa internet connectivity, maging sa pagsasakatuparan sa mga benepisyo na makukuha ng mga guro at empleyado ng gobyerno, usapin sa West of Philippine Sea at pagpapatigil ng operasyon ng lahat ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO ay maituturing na hindi makasarili dahil inisip ng Pangulo ang pangkalahatang sektor. Pinuri rin nito ang ginawang pagkilala ni Pangulong Marcos sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na nanguna sa kanilang mga board exams. Sa kabila nito, pinunto rin ni Cayosa na kahit maganda ang mga hangarin ng Pangulo para sa taong bayan, kung hindi mapuksa ang korupsyon, magpapatuloy ang lack of accountability at lack of transparency ay matatagalan bago makakamit ang kanyang mga mithiin. Kung mapansin nyo, sa umpisa pa lang, yan kaagad ang kanyang tinutukan, di ba? At sinabi niya kaagad at inamin niya na walang silbi yung SONA, mga pangako, kung gutom pa rin yung tao at hindi pa rin niya kayang bilhin yung kanyang kakainit at bigas. So he already laid the premise at he was humble enough and he was frank enough to say that. At hindi niya in-avoid itong undelivered promise niya, political promise niya, di ba? Pero ang ganda ng simulain niya. Samantala, hindi naman pasado para kay Mr. Genaro de la Cruz, tagapagsalita ng Ilocos Human Rights Alliance, sa mga nais ni Pangulong Marcos sa sektor ng agrikultura. Naniniwala si de la Cruz na kulang ito dahil hindi pa niya nakikita ang iba pang mga problema ng mga magsasaka, ngunit umaasa ito na mas tututukan ng Pangulo ang mga problemang mararanasan sa mga panahon man ng El Nino o La Nina. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Lawaga para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Nika Jane Ganoy para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Oras na natin mga kabombo, meron na lamang ho tayong 5 minuto o 4 na minuto bago po mag-alauna ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News.
Bumagsak ang shares ng CrowdStrike ng 13% nitong araw ng Lunes at nagpapatuloy pa daw ang downtrend ng pagkalugi. Ito ay matapos nga na i-downgrade ng mga analyst ng Wall Street ang stock dahil sa trade concerns tungkol yan sa epekto ng global cyber outage noong nakalipas na weekend. Matatandaan na ang glitchy update ng CrowdStrike sa kanilang security software ay nag-crash ng mga computer na pinapagana ng operating system ng Microsoft Windows na nagdulot naman ng pagkaantala sa mga serbisyo ng internet sa buong mundo at nakaapekto rin sa iba't ibang industriya. Kabilang na dyan ang airlines, banking at healthcare. Sinabi naman ng Microsoft na nasa 8.5 million na Windows devices o mas mababa pa sa 1% ng lahat ng Windows machine ang naapektuhan. Bagamat inaasahan naman ng mga analyst na makakabawi ang CrowdStrike mula sa insidente dahil sa kanilang nangungunang posisyon sa industriya. Nananatili naman ang mga concern tungkol sa pinsala sa reputasyon, epekto sa mga bagong kontrata ng customer, kompetisyon at posibleng mga legal charges. Mga kabombo ka Star Nation, bago po ang ating Horacio Emperata, nais muli namin kayong imbitahan at anyayahan na maliban po sa Bombo Radio Philippines News Center Makati, maaari din po ninyong matunghayan ng ating 31 fully digitalized AM at mga FM stations sa pamamagitan po ng ating mga social media accounts. Pwede po ninyong i-follow at pwede kayong mag-subscribe sa pamamagitan po ng ating Facebook page, TikTok account, YouTube channel at maging sa Bombo Mobile app na maaari po ninyong ma-download gamit po ang Google App Store or Apple App Store. Para po sa karagdagan pang mga balita at mahalagang impormasyon, tutok lamang po sa ating mga istasyon sa probinsya. Katulad po dito sa Luzon area, diyan po sa may bahagi po ng Northern Luzon, kung saan po kasalukuyan po binabagyo ngayon, pwede tayong tumutok diyan sa may bahagi po ng Bombo Radio Kawayan, sa may Ilocos Region, sa pamagitan po ng Bombo Radio Dagupan, sa may Cordillera, sa pamagitan po ng Bombo Radio Baguio, at sa may Bicol Region, sa pamagitan po ng Bombo Radio Legazpi. Yan naman po sa may Cagayan Valley, maaari nyo pong mapakinggan ang Bombo Radio Tugigaraw. Habang sa Ilocos Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Habang doon naman sa Bicol Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Naga. Bago po tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayong samahan kaming manalangin ng Horacio Emperata in time of grave tension in the West Philippine Sea. Our Lord God Almighty, maker of heaven and earth, the sky and the seas, look kindly on us, your children of the Philippine Islands, our home, now beset with tensions over our West Philippine Sea. We pray to you for peace over the part of our islands and waters. We pray that questions over it may be resolved through justice and respect for people's rights. We pray that no harm be done to our marine creatures and habitat. We pray that our fellow Filipinos protecting our islands and seas be kept from natural and man-made disasters. Loving God, you are a wonderful creator, our generous provider of good things. Send your Holy Spirit of wisdom and understanding to our leaders that they resolve this crisis with courage and the spirit of dialogue. Help us to remain faithful to your word and obedient to your will always. This we ask through Christ our Lord. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Makati News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Kalikan sa takna, sining alauna, balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Kangay sang pila ka mga opisyal sang pungsod Pilipinas, si Long District Congresswoman Jamaron na may pagdayaw man sa kay President Bongbong Marcos sa iya sining nangin State of the Nation na address. Pila ka mga important points diri ang gin plastarman ni Congresswoman Jam sa iya sining nangin
post SONA statement sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Kag nagalook forward pagid ang kongresista nga madamo pagid sang maayo sini nga programa kag development man pinagi karon iya sa bahin sang administrasyon ni President Bongbong Marcos ang madala pa sa pungsod Pilipinas sa pangkabilugan kag subong man sa bahin man karon iya sang syudad sang Iloilo. Gindayaw diri sang kongresista ang strong stance ni President Bongbong Marcos batok karon iya sa Pogo nga konsidente ginban sang presidente kag way kuno iya sang lugar ang nasambit sini iya nga mga kasubong sini nga hilikuton no dugang pagid sinadri banwa ngati ining statement gid nga nagtatak sa kay Congresswoman Jam Maronda ining lagi po nating mahalin ang Pilipinas, lagi po nating mahalin ang Pilipino. Sini ang mga tinaga nga nagtatakid sa bahin karon iya sang kongresista kag standby man kay check karon aton sa Limadugay ang linya ni Congresswoman Jam Baronda kag kung pila ang grado nga ihatag sini sa nangin State of the Nation address ni President Bongbong Marcos. Kadamaan bisan mga hatag pa sang mga pag-scrutinize sa pila ka mga nabuhat sa Marcos administration ang bisan papano nakahatag man sang kaayuhan sini iyang komento sa nangin State of the Nation address ni President Bongbong Marcos. Sa aton sini nga mga taga-Palamati. Standby kay checkeron naton ina later on man sa aton sini nga pagpalayag sa Bombo na isa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. 5 minutos na ang nakaligad sa takna sining launa driman sa aton sining pagpangalagad sa iban pa nga mga talupang don karon iya nga mga balita. Ang City Disaster Risk Reduction Management Office nagpanugyan sa mga pumuluyo nga ekspektaron pa iya nga magapadayon sini ang malain sini nga tiyempo sa subong semana. Tiyara pa lang kita karon iya sa sa ikaduwa sini nga adlaw sang last or second to the last week sa bulan sang Hulyo. Mabaskog sini nga hangin ang maobserbaran subong sini nga adlaw kag pila gani ka mga kabombo naton diri ang nagpadalaman sa ila sini nga mga mensahe lakip na sini mga video clips no kung sa din sa may area sang Villa mabaskog subong ang balod dito Banwa. I-check karon taman karon partikularmente mga evacuee na hamtang sa ining coastal areas dito sa may distrito sang Molo atong ginpang Rosdak bala sang mabaskog man sini nga balod last time or sang nagligad sini may nadlaw di masugot na lang kuno ko yung pang-relocate ini sila sang gobyerno. Check tanay si Bombo Angel Tan Gel sa report please come in. Nagpanugyan diri Bombo Cham ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga pumuluyo nga ekspektaron ang malaing nga tiyempo tubtob sa katapusan sa semana o kun sini nga Biyernes nga adlaw Bombo Cham bangod man sa Japon sa Habaga. Sa interview diri sang Bombo Radio kini Mr. Darwin Papa sa nasambit na opisina yang pahayag nga base man sa forecast sang Pag-asa may ara intermittent nga klase ka abay ma-experience sa handling pag-ulan kag pati hangin kag subong nga adlaw mo cham subong nga aga ma-experiencehan man sa mga kabombo naton diri sa siyudad sa Iloilo ang mabaskog nga hangin nga ti ang ma-experiencehan diri mo cham until tomorrow pa ni posible nga may sion nga may makanay nga okay man like subong do wala gawas ang ulan kag ay gawas ang mabaskog nga hangin kag niara gid best kun tiempo nga magabaskog ang hangin kag ulan. Sunod diri kay Mr. Papa nga pati ang pila ka mga kabaranggayan diri sa National sa Iloilo nagkala taktak or nagkala guba ang may mga kahoy diri nga na-record according man diri sa basin sa General Services Office ni Engineer Neil Rivera nga sa may tuok ni ara to Bombo Cham nga kahoy nga nagalautod sa may Barrio Obrero kag sa may bahin sa plaza
Arevalo kung sa may Villa nga plaza balagong Botcham kasi nga mga kahoy sagsabahin sa more power mi ara man nga mga kuryente nga nagkala guba rason nga isa may suok to doon na postpone or na delay na yung registration sa COMELEC office o kung sang sining opisina sang COMELEC Bombotcham. Patag rin ni Mr. Papa wala pa man sang mayo man subong kay wala man sang ni injury abi nga record bangol sa sining abi grabe nga pag hangin o kung ining mga nagkalataktak nga kahoy. Kagadugang padri sang natungdan nga kung miara gid man or pag-aligmat sa mga pumuluyo ang kinanglan diri agud nga apan abi nga hindi ma-monitor abi nga taas ang tubig kag grabe gid ang paghangin amo na ang ating mag-coordinate sila sa tagsa ka mga barangay officials para sa immediate evacuation nila Bombotcham. Pamatian ta bala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Mr. Darwin Papa sa atong interview. As of this moment, although matalabang na natin from time to time tupa pang ulan but luckily matamatay man siya hina. However, muna siya ganing gina-mention sa pag-asa naton ang aton nga southwest monsoon or ang habagat naton ang habagat naton gina-enhance or mas mabaskog sining epekto ni Typhoon Karina kag we're still expecting masigisigi pa ni siya up until tomorrow pa siguro until hindi pa rin makagwa si Karina sa area of responsibility dako pagyapon ng iyang impact sa pag-enhance ng pwersa sa habagat naton. Sir Darwin, ang ining hangin bala sir like means until tomorrow same time or karon sa gabi sir expect man gyapon nga amo ni kabaskog Sir Darwin? Yes, actually ang aton nga situation abi hindi siya nga siling ma-forecast ginaton kung saan o siya mabaskog kay ang ginapagwa ni Pag-asa is intermittent nga mga gusting o abot sing ganon. May mga tion nga magkanay siya kag may mga tion man nga magbaskog siya. Usually nag-coincide na siya sa pagwa man sang rainfall warning ni Pag-asa. Usually kung pagpagwa sila yellow rainfall or orange rainfall warning nila, it also given may posibilidad nga during that period man mamadlos man ang paglaslas ang hangin and recommendation namon bantayan ta lang na ang mga updates nga na to our both sa SMS naton kay nag-update ang aton nga DRRMC and at the same time sa Facebook page sa aton City Disaster Risk Reduction and Management Office. So far Sir Darwin, on your monitoring man sa city sir, may mga kamusta ang mga coastal barangays kag sir may mga nagkalatumbagin man sir nga mga puno on your observation and on the report abi sa may City Disaster Risk Reduction Management Officer Darwin? Yes, actually, still continuing ang aton monitoring in terms of the barangays. So far, doon naman siya, doon nag-dwindle down naman. It's basically the same locations manang gyapon and wala naman sa minadugang sa aton na-damage ng mga houses. However, muna siya, medyo damo kita sa mga natapol down yung mga kahoy which even involves some may mga kuryente pang nagkala-utod. That's why in some areas of the city right now, medyo a bit intermittent ang aton power because in situation. And amo na nga ito, gina-operate subong sa mga teams naton from Senro, City Engineers, aton Urban Search and Rescue Unit, plus ang aton more power nag-operate subong sa mga nagkalatumbang mga kahoy. Pero so far, Sir Darwin, sa mga nagkalatumbang ang mga kahoy kag ni mga kuryente, sir, may ara, sir, counted abi nga napilasan or injury abi Sir Darwin? As of now, negative kita sang reported injured or napilasan because of this. Kalabanan abi is magagmay man lang siya. Only that may mga may mga it's either building or mga unused mga classrooms na way ginagamit or ang sa alagyan nagatumba. And so far, luckily wala sing may nasamaran. So yes, actually it's not only until tomorrow. We're expecting even though magwa na siya, still ang epekto sa habagat medyo may gamay mapabilin. So expect naton maybe until the end of the week by Friday, hopefully magaganaga na ni siya, but nevertheless hindi kita maghatag kumpiyansa. Aligmat ng Japon. Yes, actually Jel, may ara na sang initial assessment kung anong extent ng damage nga natugas ang habagat as of this time?
As of this time, Bombo Cham, nagalabot sa gihapon sa 35 ang mga na-damage nga balay, kung sabihin 17 diri ang totally damaged. Pero ano ni, why niya labot ang sa mulo to last time? Amo man ni Japon, Bombo Cham, nga mga kwan ang ginabantayan nila. So, it means though after sang Sunday, kahapon nga adlaw, wala na gid man sang nagdugang when it comes sa structures nga mga nagkalaguba, especially ni mga panimalay, pero padayon sa gihapon ang pagbantay sang mga nagkalain-laing opisina sa mga coastal barangays, ilabi na gid diri sa may Barangay Boulevard, Molo, Bombo Cham, kag sa mga areas ng General Hodges, barang sa may Ibarra, kag mga lapit gid mismo sa mga ukon lapit mismo sa Baybay bala, Bombo Cham. So ang ginipagid ang mga kahoy nga mga debris pagidabi nga especially ni mga sangasang kahoy subong nga iban sa mga naglain-laing areas nagakalataktak or nagakalatumba bala, Bombo Cham ang maning ginabantayan kag hopefully with this one ara man gilayon ang naglain-laing opisina sa city government, ang GSO, Senro, kag ang city engineer's office nga sa clearing operation man sini Bombo Cham kag subong man nga hapon ang announcement ni Mayor Jerry Treñas na suspension o kon pag-suspend ng klase halin sa preschool, tub senior high school sa tanan nga level man abi nga i-declare ni Mayor Jerry Treñas bangod man sa malain nga tiyempo, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Angel Pichillier Tan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Angel Tan sa magluwas sa mga coastal area sa distrito iya sang Molo City proper area. May mga information man kita nga grabe kunong rurok bla sa mga area man sa bahin karon iya sa distrito sa Arevalo. Check ta na later on man sa aton sinigang pangalaga sa mga kabombo naton tikon medyo alang-alang ang sitwasyon sini ninyo, hindi nyo napaghulata, mas mayo pa kung mas temprano maka-evacuate kamo dira. No, himusan nyo lang inyo siniya nga mga importante sini nga mga gamit dira kag para iya sa safety man ninyo, no, or safe kamo mag-evacuate anay sa aton sini nga mga kabombo. 15 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa, standby sa aton sini nga pagpangalaga dugang nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sini nga pagpalayag sa Bombo Radyo Iloilo sa Bombo Hanay sa Udto. Kay ang seawall dito sa may banwasang Miagao narusdak man. No, narusdak ang seawall. Tinuway pa ni kuno gani matapos na rusdak na ongoing ang construction sini. Hibalo naton later on man sa aton sini nga pagpangalagad. Di mo ning problema karon kay way pa matapos gani guba na. Kag speaking sa banwasang Miagao ti ang mayor dira ang tawag sa kay Mayor Richard Garin dira, Engineer Tatay. Tapos may mga proyekto dira iya Mayor Garin sir nga nagklawasak nga ongoing ang construction. Tino na naplastada ay masibaw-sibaw. Lihok lang ko dahil lantaw be. Pero antes sina sa linya naton karon sa Simatinio Lone District Representative Julian Jamjam Baronda, Congresswoman Baronda, ma'am, si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombo Hanay sa Udto. Good afternoon. Good afternoon, Bombo Cham, kag amo man sa mga palangga naton nga pumuluyo sa syudad sa Iloilo. Madam Congresswoman, madamo ikaw sa nga gin pang highlight sa imo sini nga gin pagwa man iyang statement regarding sa State of the Nation address ni President Bongbong Marcos. Nakita nimo sa iya sini nga administrasyon, sa iya sini nga pagpungko bilang aton sini nga presidente nga madamo sang kayuan nga nahimo ang iya sini nga administrasyon sa iya sini karon iya nga pagpangalagad man, Congresswoman Baronda, ma'am. Yes, no, kahapon no, nakita kag nabatian naton kag we are extremely satisfied because si PBM mismo nag-explain very clearly sa accomplishment no under siya administration for the past 2 years and the priorities that he wants to pursue in the days to come. Na-mention man nimo ang linya sa statement or sa SONA ni President Bongbong Marcos nga lagi po nating mahalin ang Pilipinas, lagi po nating mahalin ang Pilipino nga nagtatakman sa imo bilang iya ang imo sini nga kampanya is padayon ng gugma, Congresswoman Jam.
Yes, no, kag nakita ginaton no, nasiling ko na based sa report sa aton presidente kagahapon na batyagan gid ang gugma sa aton presidente, especially nga ang job performance rating po nasiling ko na bala siling sa iban nga exceeds to our expectation. Ang employment rate nag-increase from 95.5 no. Ang poverty rate from 18 in 2021 naging 15.5. Kahit paano, bisan ano kabugat sa sitwasyon, kakabudlay, problema na kabatubang sa presidente, 2.5 million ang mga Pinoy na napana sa listahan sang bilang imol. So given sa kadamo sa na problema, siling ko na ang mga kadiwa centers, free wifi, more than 13,000 ka mga lugar. Ang pinaka-best kag nakita ko man no, kay kita nag-suporta gid sa ikayong lawas ng pumuluyo ang PhilHealth coverage bala na na-increase sa stroke, pneumonia, kag breast cancer, and kadamo pa. So bilid kita no, na siling ko nga ginahigugma gid ni presidente ang Pilipino. So amo na siya, Bombo Cham. Right. Congresswoman, isa man sa mga na-mentionar nimo ang paghatag importansya sa aton sini nga elektrisidad nga kung sa diinti hindi man malipod sa ibalo sa mga kabumbo naton nga sadto kung may problema kita diri sa energy, isa man ikaw sa mga nagpanindugan na tuksoon ang mga concerned agencies naton na Congresswoman? Well, actually kung may ara gani kitaluyang ang gusto mo talakay pag ginabatian, ang nakaklaruhon lang ato ang kung saan o balang gid ang energy backbone na Batangas, Mindoro, Panay na mas tempranohon tani pagkatapos kung ano na yung sitwasyon. But I've talked to Yusek Sharon Garin. She told me yesterday na mas maumpisahan sa madali nga panahon. All right. Now, isa man sa mga imo siniiya nga ginalook forward ang realization sa policies may kantanan sa paghatag man sa igtulupangod sa aton sini nga mga overseas sa Filipino workers sa Congresswoman Jam. Yes, no, kabalo kahalin sang 2019 nga una na kon gid nga pagpungko una tagid na gin prioridad ang kayuhan sa mga overseas contract workers. May gamay na lang subong nga ginaplastar, ginaplantsa ang Office of the President. I hope anytime soon mapirmahan naman ang inang hadla. Aha, all right. Now, Congresswoman Jam, kung hatagan mo sang rating ang State of the Nation or third State of the Nation address ni President Bongbong Marcos, pinakahaya sini is 10, lowest 1. Pilangi mo sini nga hatag nga rating, Congresswoman Jam, ma'am? Well, sa subong no, 9.8 ang pinaka-lowest one, 9.8% kung sa job performance ni Presidente. So ay nag-exceed sa aton yung expectations sa buong tuig. All right. Idugang ko na lang kung kay madamo sa mga kabumbo naton, particularmente mga nagapuyo sa coastal barangay sa napiktuan subong sa habagat, pila ka mga puluyan tong kalawasak. May mga plano bala ikaw nga maghatag man sa ayuda nagikan sa imo sini nga talatapan, Congresswoman Baronda? Well, kagapon nga adlaw sa nakita naton ato na tingwaan kag nagsulat na kita sa DSWD nga mangayo kuno sang extra pa more than the amount nga ginahatag naton bala. Kinasiling ko na amo ng mga problema naton diri mga seawall, dako gid nga bagay tani kung implementar na kag mga project naton nga gintingwaan sa DPWH, ilabi na gid ang mga evacuation centers. Kay kinakasubo ko bubucha, may would like to take this opportunity. Kabaluta nga may ara kita gintingwaan do 15 million pesos pinapamangkot ko ng DPWH para sa Barangay Boulevard. Para nga tani sa gymnasium/evacuation center. So gusto ko kagapon nag-text ako sa opisina nila, masulat kita kung ano ang status ito. Kaya kung nakita nyo kagahapon, damo sa mga puluyan nga mga pumuluyo na dulaan sa puluyan. Kung matapos yung mga evacuation center, dito sila temporary nga mag-star. Maayon yung mga evacuation center ta. Ikaduha, gabay pa nga matapos naman ang seawall nga naumpisan dira naton, agud to makaprotekta man sa mga pumuluyo sa mga coastal areas naton. But again, ang aton nga ayuda way na ya punaw kay gatingwa gid si Kong Jamjam makabulig sa mga pumuluyo nga buliligan. Manasiling ko lang galing, let's work no as in Ilonggo kung ano man dai ang aton yang political differences, let's set aside. Ang importante ang kayuhan sa mga pumuluyo naton sa syudad sa Iloilo. All right. Congresswoman Jam Baronda, ma'am, thank you so much sa imo sininga tiyempo. Maayong hapon.
May hapon kag may aga gid sa aton tanan. God bless everyone. Deri wabit si Congresswoman na Jam Baronda, no, sa yaman sini iya nga paghatag 9.8 ang grado niya sa State of the Nation address ni President Bongbong Marcos. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo kag ang iya sini nga mga programa man bilang kongresista nga ginatingwaan na naga-align man karon iya sa mga programa sa aton sini nga presidente. Nalakip naman diri pamangkot sa kay Congresswoman Jam, parte ni sa mga nagkalagubaan blati may mga ayuda man kuno nga ginatpaningwaan tong kongresista ta para nga mapalabot ini sa mga piktado iya karon nga mga kabumbo nato nahalitan sining habagat to nagkalawasa kang ila sining puluyan. Lakip na sina diri ti mga ongoing projects man ni Congresswoman na Jam Baronda nga mga seawall nga dako gid iya ang tawag sa ngani bulig sa Chimpo karon iya nga kasubong sini no nga grabe ang balod makabuligid. Lakip na sina diri sa aton man sini karon iya nga mga kabumbo no ang pila ka mga multi-purpose sini nga mga proyekto ni Congresswoman Jam pinagi siya no nga ginatingwaan gid nga maplastar man ini. Hambal sa kongresista niya ti talikdan tanay o kon payway tanay ang papolitika kag tingwaan ta matapos ni mga proyekto kay dako gini nga kapuslanan para sa mga pumuluyo diri syudad sa Iloilo. 22 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Speaking sa mga nagkalagubaan sang balay sa aton sining mga kuturan ti mga evacuing nga namtang tuya sa may coastal area sa may Molo, mapasugot na lang kuno pananglitan nga i-relocate sila sa gobyerno. Standby kay check tani ang follow-up report ni Bombo Pauline Piliora no nga ang mga coastal areas sa nasiling na naton no during sa tiyempo sa Bagyo Frank and Bagyo Yolanda madamo na sang mga ginpang relocate, madamo man sa mga areas naton ang ginpang identify as danger zone. Pero makibot lamang kita banwa sa Chimpo iya sang tigululan nga mayara gali naman sang nagbaralik or may mga nagpatindog sa ila sining puluyan sa same area. Tikon kasubong sining sitwasyon banwa hindi gidiya malikawan nga mapiktuhan kung sino man ang nagapuyo dira. No? Ti kabay pa nga kon ining mga pumuluyo nga nahalitan or napiktuan sa ginatawag sining habagat, kon pananglitan nga i-relocate gid man sila, hindi na sila magbaralik sa mga ginpang identify bilang mga danger areas or danger zone. No? Check na bala si Bombo Pauline Piliora sa sining follow-up report. Pao sa report, please come in. Bombo siya, mapasugot na lang ang mga residenteng apektado sa Dalagong Abalod sa area sang Molo ini matapos na ubos na kalaguba ang ila panimalay. Sa interview sa Bombo Radio sa pila ka mga evacuee sa Balwarad Elementary School nga wala ini sila may dalangpan magluwas evacuation center nga ila man na problemahan kay malapit na lang magbukas ang klase kag dugang pa nila nga wala ini na lang ini sila gatukod abe sang bakod nga balay kay kada magbagyo ga kaguba man gihapon kag mayara ganito Bombo Cham nga apisar abi concrete ining ila balay naguba ini kay ginaab-ab sang tubig ang duta nga ginatindugan sa ila balay. Ang sitwasyon abi Bombo Cham nakaraw niling ilaw nga balay pagkatapos ko paghampak sang balod ang una ni nga sa tubang abi nga balay na tumba amat-amat pakadto sa likod. Yari bala ang kabahin sang pahayag ni Merly Hover, isa sa mga evacuees ang taga Boulevard Molo kag una ini nga nagubaan sang balay. Merly Hover, ma'am. 45. Taga Buena Vista. Gimaras sa Tinadtaran. Diri sa Boulevard. Pila na kamo ka tuig naga-iskat sa Boulevard? Bali daw gay nakit ma'am. Bali 30 years. 30 years na ma'am. Sa tuig na ka tuig ma'am nga pag-iskat sa Boulevard Molo. Kapila ka mo ni ma'am naka-experience siya sa ano ni ma'am grabe ang balod nga naguba gid ang inyong balay. Bali taga dako sang balod ma'am kaguba gid man amon balay. Tigya mo ang problema ko nga kun diin kid kami isaylo. Kada tuig ma'am kung may bagyo
Bagyo, gaguba, gini ka balay. Taga Bagyo, gidya ma'am. Ano na siya mang subukang balay? Mga partially o kung totally dati? Totally, kid kami ma'am. Bilin kami. Wala akong pinakauna-una sa tanan. Pero kasi ang amo ni sitwasyon ma'am kung for example hindi na kamo pabalikon sa inyo nga daan nga dito sa zona 5. Hindi ka mo may katuan ka mo ma'am. Wala ma'am. Wala ikabot ng pan pamilya. Wala. Dito ma'am sa Gimaras. Bali sa Gimaras kami ma'am kaya nga amon nga duta ginbaligya to sang magulang ko. So bali ka yung minapangitan-an niyo mo. Bali sa Panay Farmers ako gobra. Sa may karinderya dabla sa Panay. Ang bano Driver sikad. Driver sikad na 5. Nakalabot ka mo ma'am. Bali ang bana ko taga-dira. Taga-dira gid. Oo, taga-dira na da nisa. Pila na siya katuig halipas. Bali dugay na da sila ma'am. Oo. Bali din sa way man tong ma'am na ginaisuhan kung magalit. Oo, tiga wala man kami istaran. Dira na lang kami nagmantineri sa baybay. Ang tisning bagyo ma'am ginaambalan ka mo mamagalit. Oo. Bisan may wala pang bagyo kung mayo man ang sipo ginapahalina. Bali wala amo lang na magambali sila nga kung magbagyo nga magpangita kami kuno kundiin kami ma-evacuate. Di wala man kami wala man kami lugar nga istaran ma'am. Pero wala man kamo nagahali. Why? Sa ano ni ma'am ang materials sa iyong balay? Sa plywood. Kag sa tin. Di paano kung makuba ang iyong balay ni ma'am? Hindi ka magapa sa materials kag Bali ang ginaano namon ang ginatag sa government kung magbagyo bla mo na ginapakayo namon ma'am. Yung mga naghambal ba sila nga makatagan ka mo relocation site? Oo. Ma'am? Ako niya ma'am kung tagaan kid man kami importante ang lokal lang bala ma'am nga mapatintunggan namon biskan ano lang itsura sang balay nga amon na kid hindi na kami magpenitensya. Ti Butsilingon, ako na ko maglanta, bumbupolin, mga illegal or informal settlers ini sila? Yes, Bombo Cham. Ti ang iya sini nga ba na nagabiyahe sikad dira sa may Boulevard, pero dira tumandokid sa Boulevard, tapos si Ma'am Merly to ya taga Gimaras, makapila naman sila kabes dira galing nga nagubaan sa nga balay o galing bangod gaway sila ya sang puluyan, way sila sang duta muna gabalik-balik dira sila. Gasalig lang sila iya nga kung maguba ila balay, gasalig lang sila sa hatag sang gobyerno para ipakayo patindog naman. Kung sa bagay gani ko lang taon ta bumbupolin, ang habagat pang nimo way pa sang bagyo kag pailayo lang way kabay pa way lang sang bagyo matupa diri sa aton kay nagakabalaka kita sa mga kabumbo naton nga mga nagapuyo sa coastal area diri palibot sa syudad sa Iloilo. Bombo Polen. Yes, Bombo Cham, amo gindi sa mga nagkaligad nga bagyo, amo gindi ko nung grabing naguba gid ang ila balay, kaya grabe ko nung hampak sa nga balod. All right. Yari bagay Bombo Cham, kay may ari di sa kapamilya nga may patay pa ni sila nga nahamyang sa San Juan Molo kag nagapabilin dito sa area apisar sang banta sang kalain sang Tiempo. Sino ako? Sir, deblan niyo ba, ma'am? Ngay pang-scrap. Tapos kung ano naman sa barke sa silakyan, patras, sa sudan. Yasawa ko. Pinaupod mo sa balay? Magulang ko si Ramil Blaniba. Ano taga-diin ka mo, sir? Nalocated yung balay? So may pakato sa Sonpor bla. Sonpor, bye-bye. San Juan Molo ka mo, sir? Sa barangay, may katuan ka mo, sir? Kami balay. Baligin, wala man pagpumiro, dito mga polis sa Sook Mandiriyaw. Balig ka sa Punararia. Daling ginapalin ka ma'am, kayang duta baklon. Guys, mama ko patay. Why sang gatindir blasang buhay pa. Para kami mama toyo ko mama lakat naman tayo sa sawa ko mangita korta. Galin nga gambal magulang ko. Hindi kami na namin to magalin to kay baskog balod. Buligi kami na kis mama ko pero na matabo. Sa doy na. Why sa mga alisasang patay. Bali may patay ko magalit, sir. Dito sa Sunforce, bye-bye. Sino ni sir ang patay sa ano? Mama ko.
Nabatian si Arnel Villanueva, residente sa San Juan Molo. Dugang pabombo doon nga ginatanyagan ini sila sa relocation site sa mga nagaligad pangatuig apang ini sila magpasugot kay tuman kamahal kay do condo type balay ni Bombo Cham nga iya ko no ka Ecopaw. Aha, all right. Sige. Ini si Bombo Pauline Dimitidio Piliora para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat gid na Bombo Pauline na Piliora sa imo siniiyang balita, sa imo sining follow-up report. No? Ti amuning isa sa mga kuntani madugay na nga natutukan sa ngaton siniiyang gobyerno, partikularmente ang local government naton, ining mga tawo nga nagapuyo sa danger zone. Gin-identify man sang City Disaster Risk Reduction Management Office bilang danger zone, katulad bala sa may disamparado sa distrito sa Haro. Nga kung magmunog siniyang ulan, maglawig abi sang 1, 2, 3 kadlaw, may area dira sa disamparado sa Haro, nalipat na ko kung ano nga zona, to be exact, nga sadto anay taga tuhod lang ang tubig, pero subong iya nagalabot sa dughan. So may mga gimpang evacuate man dito. Ginpahalin sila, ginatagan sila sa relocation site sa gobyerno. Pero after a year or 2, kibot kita sa aton sinimatag palamati nga may mga ginpang rescue naman dito iya nga mga pumuluyo. Kay gali nagbaralik sila to. Kaya ang masabi sila nga ginambal nila, tiano abi kay dito iya sa sa relocation site, why kami ito sa Palangabuyan, ang Palangabuyan na mo nari diri? Mga kasubong sinabanwa iyang rason sa aton sining mga kulturan, ang makabig naton gas-gas na nga rason. Kag ang malain lang sinor, masubo sining nga kamaturan, kay sa pagpangusisa naton banwa, ang pila ka mga relocation site o relocation area o ang maging mga napartiniser sa mga nagapuluyo sa danger zone as identified by the Iloilo City Urban Poor Affairs Office, natukiban nga ginpamaligya gali nila. May araga niya nga nag-alagaway pa. Sa aton sini makabumbo. Rason kung kaisa nga tingaton sini nga gobyerno hindi man naton iya mabasol nga pangusisa gid kag hugtanay gid blang sistema kag proseso sa pagtumod sa mga relocatis. Sa aton sini makabumbo, tikabay pa this time kung may ara gid man sa relocation site ang gobyerno ta batunon kag hindi na magbalik dira sa mga danger zone ang pila naton ka mga kabumbo. Antes kita maglaktaw sa iban pagin sining mga balita, seawall dito sa may Miagaw narusdak. Ti damo nagapamangkot sa mga nakakita, sinya duway kami kita sa kabilyada dihaho. No? Basta mo ning kabangdanan nga narusdak kulpe, giduway sang kabilyada dulon sa siminto lang niyo. Anong plastada, anong sistema? Check taton si Bombolinsi Badi. Lane, sa report, please come in. Narumpag Bombo Cham ang porsyon sang seawall nga ginakaayo sa barangay Gibongan, Miagaw, Iloilo. Gin pakigangutan naton si Mr. Franco Moticlaro, ang head sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa nasambit nga banwa, iyagin pahayag nga 20 metros sang seawall ang narumpag kag ti wala man sang naapektuhan nga mga balay bangod nga ti layo iniya sa area kung sa diin nag-collapse ang ining porsyon sang seawall. Posible sunod kay Moticlaro nga mayara na sa naga-exister nga crack sa seawall bangod gati makapila naman kadlaw nga malain ang tiyempo kag sa subong high tide pa kag mabaskog ang hangin amuman ang balod. Ang ginahimo diri subong sa kontraktor Bombo Cham ginhulugan anay nila sang concrete blocks ang ining damage section agud nga ti indi na maglapad pagid ang guba
ang ining proyekto pakumpirma ta gani no kay Mr. Monteclaro kun bla iya ni sang local government unit nga project. Ang silindro niya iya iniya sang Department of Public Works and Highways. So sa subong kordon anay ang lugar yung butangan sang caution tape para nga hindi na mapalapitan sang mga tao ang ining guba nga porsyon sang seawall. Yari bala aton pamatian ang nangin pahayag ni Mr. Franco Monteclaro. Just a while ago, nagkadto ko to, no, to personally check sang area. Atom lang nga shoreline Barangay Gibunga. Section of which nakuan siya, no, nag-collapse siya. And then mga gamay mo lang nga portion na, mga around 20 meter sections ang shoreline protection amo to ang na-damage. Wala man sang mga apektado nga mga pamalay, sir? Wala man ma'am, no. Ang mga pamalay da medyo layo man da sa dira nga area no nga nag-collapse nga section no. Ang mga pamalay da may mga setback man da ang dira gid sa may damage lang section no. Layo da. Okay. Ini bangod ni sa no grabe man hampak sang balod dira, sir? Yes ma'am no kay umpisa sang kagabi medyo pugdi ang habagat no. So high tide subong, going high tide ang aton na dagat. So ang amo to nga portion tungod siguro sa paano may crack na no or mga kanabala may mga crack na nga existing kag amo to siguro nag-cause ang damage yan no kay na-erode ang iyang backfill bla sa sulod na aton na shoreline protection. Okay, ano subong sir ang ginahimo sang MDRMO, sir? Ang subong ma'am, ang project na da ma'am still ongoing actually na da ma'am. So ang measure subong ma'am ginhulugan sa mga concrete blocks ang contractor ang damage nga section no. May mga equipment man ditong contractor so sila ang nagbutang sang concrete blocks no nga supposedly ang protection sa balod sa tubangan sang shoreline protection gingamit nila for the meantime para ma-mitigate ang further damage sang amotong structure. No, pero bag-wala na siya sir gintukod. Oo ma'am, currently pa naman ginobra. Actually ongoing pa na ma'am actually ma'am no. So okay. Within sa warranty pa sang contractor na ma'am kay na turnover ang project. Iya ka DPWH ni sir or iya gid ka LGU? Iya sang DPWH ang project ma'am no. Ay okay, sige. Away man subong sang dapat nga kabalakan. Bombolin sa DPWH Regional Office 60 iya ka First Engineering District? Possible Bombot Sam kay iya sang DPWH kuno mo. Hindi iya sang LGU. Okay, sinong kontraktor? Ara naman kuno tong kontraktor Ay pinambutangan niya kuno to sang ano tong pinambutang niya? Mga concrete blocks Bombot Sam. Concrete blocks para nga hindi na further ma-damage, no? Kay para hindi na maglapad pa ang ang guba yagid Bombot Sam. Pero tingin na kayo kung nga daan na subong. Ongoing construction, way pa gani magano guba dayon araw-araw pa. Amo gani tiyang bagani dari kita tabat tiyang bagani dari sa baga Pubuloyo duway kuno kabilya. Duway kabilya daw basi kun lawak damangin gamit nila ni. Amo gani Bombot Samti taniya kuan naman isang komento dari especially ang contractor gid Bombot Sam kag ang ang Department of Public Works and Highways and also si Mayor Richard Garin man Bombot Sam. Tila mantian ta kung mahambal diri ni Mayor Richard Garin iti engineer tatay tapos may project dira Mayor, may project dira nga ongoing tapos na Rosdak. Araw-araw pag hindi magida mo na gani ka baskog tong balod Rosdak dayo no tapos duway mga kabilyada. Laban-laban ni kung si engineer tatay ni maglantaw hindi ni pasar siya. Amo gid kag ti siyempre insulto man ni katama kay wala pa matapos guba dayon. Amo gani basin China made ni. Damo gani maganda kasi basi bala substandard kuno Bombot Sam. Substandard kung kilala ko pa ako ng proyekto substandard ang kontraktor subcontract.
Sige. Malins, thank you again. Sige, ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat kinda Bombo Lindsay Bade. Amo ning importante or importansya sang seawall. No? Sa aton sini nga mga kabumbo, galigiti way paganiya mahuman, way na siya makaservice ang iya sini iyang rulyo dirao. Na rusdak siya. Speaking sa seawall, tidako giman nga bagay kung mahumaning mga proyekto diri bilang sa bahay sa syudad sa Iloilo. May kantanan partiya sa seawall. Dako man ang bulig sini. Sa mga pumuluyo diri sa bahin sa syudad sa Iloilo, ang sa mga coastal areas ti dapat sa labing madaling nga panahon kay Sus Maria Kagusep nagapanugod pa lang iya maulanon siningan simpo, no? Ekspektaro naton nga sa may lala pa dire pero pangmuyuan ta nga hindi lang magtupa diri sa ton. Pero kung nang taon ta habagat pa lang gani ni. Habagat pa lang gani ni rusdak na dayang seawall sa may Miagaw. Araw-araw pa. 42 minutos na kaligad sa takna sining alauna. Pagbalik naton na Banwa, istoryahan naton dire. Partito bla sa issues may bilyaran. Ang Chief of Police sa Police Station number 10 relieve to dayon. Kayo na una, nutong ang balino ay pustanay. Tapos ang uli, imbestigaran naman kung may pustanay kung ay. Si Colonel Coronica, ginmanduan niyang bago sini nga hepe sa Police Station number 10, nga usisaon sang Mayo. Ining natabo sa may bilyaran dira sa may Bulilao sa distrito sa Mandurriao. Balikan tayo ni matapos sa bilang ka-importante nga mga panumdumores. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 21 to 27, 2024. Ang retro band kag ang ila great collection of oldie goldie songs are all yours kag inyo liwat nga ma-enjoy sa concert at the Plaza. Kicking off alas 6 ang gabi sa Hulyo 27, Sabado. Sa tion sa musical show na puno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 28, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayo naton sa Ginoo nga hatagan nga kita sang kabakod nga malampuwasan ng mga challenges sang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre
para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang o kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imong nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong nga kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang galingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sa nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nagfinance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyanteng Ilonggo nga nagsulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo.
Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaw? 51 minutos sa kaligad sa takna sining launa. May mga reports kita diri nga nabaton nga may mga nagakasip-ak siniya nga parte sa nga Ungka flyover. For Diyos, for Santo. Duhay na niya katapusan sa nga problema sa Ungka flyover dayaw. Oh, may mga nagakasip-ak kuno nagkarataltal kag nagkaralitik to. Ang porsyon sa nga Ungka flyover. Saan ka ninibuksan? Ano to ano uli ito nga Septembre, Nobyembre? Saan ka ito buluksan? Bato naman tadi report yung nga na may mga nagkalasip-ak naman ito kung nagkarahulog ito nga porsyon sa nga Ungka flyover. Oh? Ay na ano klase? Ano klase proyekto ni man? Standby kay Bombo Jomar Villa kay i-check naton diri ang dugang sininiya nga mga balita may kantanan sa sining natabo nga kinagual sa isa ka bilyaran sa may Bulilaw, Mandurriao. Isa sa mga nagahampang nga si Buknoy Rapid Fire sang Iloilo na interview ni Bumburadyo na interview sa Bumburadyo. Kag may nagalusot kin man kuno nga pustanay pero hindi tama ni mabasol si Buknoy kay tiyang konsentrasyon niya ni Buknoy ara sampang mo hindi kay sa kun ano nagaklinabos palibot yo kun may nagapinustanay na kunway di ba pero ginapaimbisigaran na karon ni Colonel Coronica now sa bago nga hipe kon bala ano gin man ang natabo sa kontrobersiya or may pinustanay gin man bala kay ti sagwa sa nga bilyaran ngani nakabutang dira no betting allowed. Pero sa live video, may nagasinggit, Ice Cow, ay kalo, GB, 500. Buknoy, 15. Oh. Jom, sa report, please come in. Na atigayon ta dire mapakigangutan si alias Buknoy, no? Also known as Rapid Fire, sa Iloilo, tuhoy ni karon sa sining natabo bla, nga kinagual sa sulod mismo sa bilyaran, asakop sa barangay Bulilaw, sa distrito sa Mandurriao, iningampang ti sa tunga nila ni JB Sukal, no? Also known as nga Adayang Magician, kay Do Junior kuno ni Efren Batarias. Bubutsampang niya sila nga kasumpong ti dupay-pay sila ni Rapid Fire kay kilalaban. Ini siya nga madasig man niya magatira kung iya na sila nga terno abi no bumutsam sa patag karon sang bilyar no so sa sining tabong hampang naghatag man ini karon giya sa kapulisan agod nga imbestigaran ang padatabo bangod iti may nakita kag ginapayan ni Mara sa pustahanay sa sining nasambit karon niya nga hampang na so ano gid man lang matuod kun may ara gid man sa pustahanay kun wala. So gin pamangkot naton sa exclusive interview diri sa Bombo Radio kay alias Buknoy medyo toyo pa ni siya kay siyempre nagpulaw gabi bubot sa pero naghatag gid sa tempo diri sa may Bombo Radio. So kay Buknoy hindi mahimo nga way sa natabo nga pustahanay bangod niya ting iba nagkapingita man kuno sa pamagi kun bano nga makakwarta bumutsam sa iya sa dinga side bangod nga ti naga-focus siya sa hampang kaya ngila si Degalit ko yung event sinido exhibition fight match lang Jom exhibition match kay kung fight na ron naglampo sana isla tako to
exhibition matabi, no? Oo. So amo tong pagkabalod ni alias Buknoy nga way sang way sang natabo abing dogin raid, no? Amo tong isa pasagit palabot si provision kay do lang gid do misunderstanding to may mitsindihanay kay ti sa ila si yang apart ang ila si kaya abaton do may ara lang sila nga talent fee, no? Kay ang hiko-target sini ang ila sini karon nga mga organizer. Bumbusam amo na nagistoryahanay nagaset sang hampang kung saan o matabo kag kung saan ang venue. So dungog man suno kay Buknoy nga ti makasambuwa sa kilalaman sa patag sa bilyar kining CJB Sukal nga tinagkadto gidre sa may syudad sang Iloilo. Dire bumutsam sugid nga dismayalan sa natungdan kay bangod nga way matapos ang hampang way masayran na kung sino ang nagdaog kag kung sino man ang naperde. Tisuno kay Buknoy duay gani sa may nabaton man nga talent fee. Do kasubong lang ati ara lang abi sila ang ila sa presensya kay kumuway matapos ang hampang. Bumutsam nga mo nang isa to sa dismaya sang natungdan. Ti sa patag naman karon sang hampang nila dumay plano man sa gadi nga mag-rematch sa pila pa mga inadlaw. Amo nang istoryahan pa nila dugang adre sa aton sa Nigabaga Kabumbo. Ti saya sa ding statement di sa magtating way man sa postada ginatabo kay iban to nagapadpad na sang kwarta. Ari na ang confirmation di kay alias Buknoy, also known as Rapid Fire sa Iloilo. Basi may ara pa na eh. Pero wala schedule pa lang kung saan, no? Kaya kung makapuli sila, puro mga sunod-sunod may ampang kami na. Makampang kami na liwat. Basi dire sa Iloilo or sa ibang lugar, basi makampang kami na. Damo dan pwede makapampang sa kung siya. Basta siya kontra ko ngayon. So, gusto mo gidyang rematch matabo pa? Oo, pwede pa. Kay pa man nagdalaga na yung pinatasay pa man. Wala pa man wala ng result kung sino gidaog. Wala pa man matapos. So, may mga gamba nga may ara kung sang postan eh. Anong pagka-insindi mo may ara? Sa iba ni may ara, pero pagwa man iban, hindi man na magambal nga di wala posta gin may ara gina niya. Agi-isa pa nga mo ng pang-exhibition game dito tanay niya. Kay in-invite isa ang bilyaran to para makampang kami. Kay siyempre sikat sa. Dungog mo na mo? Oo, dungog sa. Pag sikat sa kung hindi siya makato kilalagit siya. So sa exhibition fight, paano ikaw maka-income? Siya na may porsyento? Wala kami na pwede yun ng player. Mamampang na kami. So balik kung daog per day, may ara kayo? Kami, may atag kami sa muna. Gusto na tabo, may ara ka na ba to? Wala gin. Nga man? Tingay patas. Wala na yung tagaway na tagaan. Tapos? Oo. So doon na dismaya ka man sa natabo tanin, no? Oo, hindi ay kiko pag tabo to nakatili ko dyan. Oo. Naglakaw ko ako niya. Walang dula akong stress tikto di ko gari. Tanang taoy mo nagpanik na nalalagyo. So doon makabig mo matani ni nga daw tumlagsahon mga event nga natabo man sa ibo kay. Oo, first time man to. First time na mo to kada mo damo ang crowd na nantaw. Gagutok gid lang. Siyempre yung kontra ko, ibang tao makadtogid. Para lang taon siya magampang. Kaga dungog mo mako maperde SJB kay na kontra yan si Prin Reyes gali. Exhibition mo doy sa may Baligasaw. Exhibition man? Di ka may plano ka man nga magsambuwa sa ibang nga mga kilalaman nga mga billiard player? Pwede damo pa. Damo may chance pa na. Dahil sino ang ginalantaw mo nga mapuntra mo? Damo mga player nga po player ko mo puro mong kilala na. Kilala mo na nila. Mga Manila, mga ibang nga lugar. Mga kilala ko man na. So, sige. Pero at least sa imo na Joms, isa man ini sa pamagi abi sa pag-promote sang isa ka bilyaran. Kung si Buknoy pagani pambalon, sinya tigin imbitar siya sang tag-iya sa bilyaran. Lakip na diri si JB Sukal kag dito gibutang sila sa nga bilyaran. Ti isa man isa mga pamagi advertising sa nga bilyaran kung ti damo na makanto kay damo gi man nagkanto Joms. Ti way man niya problema ang paglantaw sa mga tao nagkanto sila nga nag-witness kay iban kuha mas good idea. Pero sa bahin sa tag-iya hindi taman sila isiling abi nga sila gid ang may sala diri o kung ano ang plastada dira. Kay at hagman sa karatulato sa Bombodjo Maro mayara sa nga tarpaulin nga gamay nga no betting allowed.
Ugaling, kitikon magdamo na ang tao sa sulod, hindi mo na makontrol, sang sa mauntat karon ng hampang to Jones. Pero sa question niya kung may pustanay, kung ay, may ara gidya sang pustanay, kiti ni manlipod sa ibalo sa mga kabumbo na to, nilabi pa sa mga billiard enthusiasts, nakita ni nila kay gin live ni sang hindi ko man ganito kilala pero natalupangdan ko man sa akon sining Facebook man tiging nagrulantaw man ko, nakita ko to Bombo Jumar at hagman to nga may pinustanay. Tiyan mo ni karon ang tutukan sang bag-o nga hipi sa police station number 10. By the way, Joms, sino ang bag-o nga hipi sa police station number 10? Kay ginrelieve ko no si Captain Minteroso to? Very timely gid na nakatagamot kita dire kay outgoing ICPO Director Police Colonel Juriste Cornica. May kumad na siya no sa bag-o karon nga nagpungko bilang hepe si Police Lieutenant Colonel Rene Obregon. Under sa ICPO dos operation siya pero matungko siya bilang hepe sa Police Station 10 talos dire kay Police Captain Nonito Venteroso Jr. no? So natabo ini Sabado ting gabi ang pag-relieve sini do Lunes na no sang aga bubutsam kay duha pagani sak bulan si Venteroso bilang hepe sa Mandurriao PNP na sa tadlong siling istorya gin pamangkot gid si Colonel Cornica kung anong rason sini nga pag-relieve kay Captain Venteroso kung bala may kantanan sa billiard event daw nga tabo didto bla nga may nagtribukaho kag so dato gali payag ni Captain Venteroso kung duway sang postahan na nga natabo moto ko na command ang CPO nga investigaran kag di doon kung may ara gid man sang investigasyon o kung sang postahanay so no kay Colonel Cornica hindi iya masabat tadlong kung bala may kantanan dito ang ginhambal niya lang para kuno sa kaayuhan sa Iloilo City Police Office kag para man siguro sa kaayuhan ni Police Captain Venteroso. Arid la no si Police Colonel Cornica sa command sini sa bag-o karon nga hepe sa Police Station number 10. Yes, kapon pa lang may ara na siyang idea kay para kadtutan na to dayon si Police Lieutenant Colonel Obregon para nga magtrabaho. Damo gambal sir may kantanan ni sa investigation niya regarding to sa illegal billiard to nga may ginapayag may hara postanay. Hindi ko na lang pagsabto na Bombo Jumar sa point by point but ang action ko is sa akong paglantaw is for the good of the service, the good of Iloilo City Police Office and for his own good. Command mo kay Lieutenant Colonel Obregon sir bilang hepe karon sa Police Station 10? O ang nakabinbin nga trabahoon nga may nga wala nagasako kag dekalidad ang kasong i-fight. Regarding sa billiard to tutukan gid. Yes, ito na siya sa ginapagtutukan natin. Joms? Si Police Colonel Juriste Cornica pabutsam. Ano namin ni Colonel Cornica nga dapat imbestigaran sa gusto kag way nagasako si Captain Minteroso to nagasako mag-imbestigar raw? Ate amo nang ginmando yet penso do may ara na sa background siguro ngano do nagasinako ng ibanda. Magamo nang plastada Joms. Ang naghampang sa bilyaran, Buknoy alias Rapid Fire kay Dasig magtira. Si GB Sukal nakilala man nga Dasig patirahon. Si Captain Minteroso sa panilag ni Colonel Cornica madasig man kadto nagasako mag-imbestigar Joms. Amo na ang isada karon sa mando sa kapulisan nga di doon gid sa bayo kag hindi pag padisigan ang sa kilala kung 9 balls ang hampang pulo ka bulak sulod mo. Bubutsam pati bili pagigunaya sa kilala mo Jom siya nga 9 balls lang hampang pero pulo ka bulay ang gimpasulod ya.
Amo gani. Pero mapati ka sa akon kag sa hindi. Tanda pag ito yung kilala, Kuya Joms. Kaman. Tako yung ginapasunod niya mo. Grabe, no? Kilala ko pa ya. Joms, thank you again. Tiyan mo na, nakit ko na lang niya, ayaw lang ko gabay-gabay kay Tita Regine kay subong hapon ng turnover of command ni Police Colonel Juriste Cornica outgoing CPO Director kapag katalusa ni Police Colonel Kim Ligada bilang bago nga CPO Director. May bago gali nga assignment kay una to do sa Pier 06 ipahamtang si Police Colonel Cornica ang latest subong na mapungko ni siya bilang City Director sa Bacolod City Police Office. Batin mo mabalik ito sa sining lugar. Alright. Si Colonel Cornica, Bumbutsam. So, ibang siya niya, na kapag ingutata natin rin si Police Major Sangrines, surplus star natin nagaling sa iba niya public affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Jomar Villa. Lapaw naging ko sa latin sa aton sining pagpangalaga na padayon lang kamo sa pag-upod sa pagpalayag sa Bombo Radio Iloilo pinagiman sa aton sining mga social media platforms sa Facebook Live, YouTube channel, Bombo Mobile App kag of course 837 kHz sa aton sining radio at dial. Standby na sa kapo lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Isbombot siya Blanco Vergabilin sa imo. Sang mananay nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Buong mundo nakatutok sa Paris 2024 Olympics. Huwag magpahuli sa pambihirang paligsahan. Banggaan ang lakas, bilis at talino ng pinakamagaling na atleta sa buong mundo. Ihahatid yan live and direct mula sa Bombo Reporters sa Paris, France. Nagbabalita mula sa Paris, France. Journaliste di Buko. Nag-uulat. Makakakuha na naman kaya ang Pilipinas ng gold medal. Ang Bombo Radio Philippines maghahatid sa inyo ng isa pang makasaysayang sandali. The Paris 2024 Olympics, July 26 to August 11. Go for Gold, Pilipinas! Basta Radio, Bombo! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados. Plasuela de Iloilo Billboard of Activities for July 21 to 27, 2024. Ang retro band kag ang ila great collection of oldie goldie songs are all yours kag inyo liwat nga ma-enjoy sa concert at the Plaza. Kicking off alas 6 ang gabi sa Hulyo 27, Sabado. Sa tion sa musical show na puno ka mga matahom nga Plasuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga iban ang iga parapol sa mga suki sa Plasuela de Iloilo. Sa Hulyo 28, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayo naton sa Ginoo nga hatagan nga kita sang kabakod nga malampuwasan ng mga challenges sang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plasuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan?
Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga International Business Organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De La Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De La Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sa 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga ulobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto.
Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Hello, gid ba? Namista ka mo kahapon, nakisona man ka mo. Kumusta ang iyong pagpamati? Nagaano ka mo kahapon? Samtang nga nagapamati isang sona. You know what? Pwede nyo ginabala nga ma-share diri sa aton, diri sa kahapon lamang program. Pero sige lang In just a little while, may invite ako sa inyo. For the meantime, mag-welcome gid ako sa inyo tanan-tanan. Welcome back diri sa kahapon lamang. Welcome back also to myself. Na-miss ko ang, hindi man ini hot seat, hindi man ini trono, warm seat na lang. Anyway, so sininga hapon balik kita sa pagdulong sa inyo sa mga matahunggid, mga kasaysayan, para nga may ara naman kita sang kalingawan. And at the same time, kamudira samtang nga nagalingaw-lingaw sa mga istorya, you also give us the chance para nga makalingaw or malingaw nyo man kami sang inyo naman kaugalingon nga mga istorya, just like ano natabo kahapon sa inyo, samtang nagapamati ka mo sang sona, anong ginagin nyo nga ginahimo, at what point sang sona ni Press ang inyo nga nanamian, din ka mo ito nag-react. So things like that, pwede nyo ma-share diri sa kahapon lamang program. But kung hindi ka mo sang sona, about sa sona, pwede gid no other topics nga luyag ninyo. Love life, family life, relationships, anything. Pwede nyo gud na nga ma-share diri sa kahapon lamang program. So you can email ang inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede gyapon nga makasulat sa mga stories, ipadala nyo lang. Sa kahapon lamang program, DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Kung lapit man lang kamo, pwede gid malakat-lakat, masakay, kaisa kasakay, and then lakat-lakat. Makadiretso na kamo diri sa estasyon sang Bombo and i-hand in. Pwede man nga i-hand in sa guard ang inyong mga istorya, mga letters ninyo kay makalabot gid ina sa akon. Alright, so maulanon ang aton nga panahon. We're praying for those nga ara sa mga pangpang sang suba, sa mga kilid sang baybayon. Hope nga unahon nyo gid ang inyong nga safety. And we're praying nga hindi na madugangan ang mga maapektuhan pa sang sining pag-ulan-ulan diri sa aton. Anyway, ari na nga ito nga ambahanon para sa inyo. Pang-welcome ko, mga kabombo, from JRO Claret. Ngano, this is Tita Regine. Welcome sa KLP. Tawaton na lang maski masakitan lang ko. Dawat na lang, ang tuso na lang, tungod kay di na kita
sa bula ang tanan, unsa bagyod ang hinungdan. May pagwa na lang katagda, kung di yun ay kita. Ang ikaw ako, usaha kanindot nga damgo. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Dawaton na lang maski sabitan lang ko. Akong ampingan ang matuhan dumanan, bisan wala ka na. Iyagi ko na lang sa joke ug smile ang tanan pag-ako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Patong na lang maski sabihan lang ko. Abi na ko gugma ang bulabaw, gugma lang o wa nailain. Apawa mo kini ibalong ka, tulo na lang. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Patong na lang sabihan lang ko. Dawaton na lang maski sabihan lang ko. And this would forever remain one of my favorite songs. J.R.O. Claret, Ngano. 25 minutes after 2 o'clock. Ready na kamuda? Because I am about to start na reading our stories this afternoon on a rainy Tuesday, the 23rd of July, 2024. So, ara ni kita sa sulat diri sa isa sang atong gid nga mga suki from NB. Dear Tita Regine. A pleasant afternoon to all the staff, members of Bombo Radio Philippines, especially sa imo tita, kag sa tanan nga mga KLP listeners, mga lovers, and letter senders. What a long journey Rhea had in life. Amo ni siyang ikaduha nga daughters ng isa ka very poor family dito sa Bohol. Ang iya amay isa ka farmer, kag iya nga mother, plain housewife.
hardworking ang iya mga ginikanan para mabuhi kag mapaeskwela ila 3 ka mga anak puros babae. Wow, Tres Marias. Tungod sa kapigaduhon, waay matambok nga paramugnan ang mga tao sa Bohol. Nagkadto sila sa Bukidnon for greener pasture. Ila ginpatikang and ang 70,000 pesos nila nga balon. Ginbakal sang lupa nga humayan, maisan, baka, kanding, baboy, etc. Nag-buy and sell sang mga isda kag urutanon. Besides, nagpananom-tanom sila sang mga kararuton. Kadasig nagbarata ang ilang mga alaga, kag kanami na sa mga tinanom kay Green Thumb ang magtiayon. Waay gani mabuti 2 ka tuig, way nandadamha. Ginsulod sang NPA ang ila lugar. Nagharap laag ang mga tao kapanago kag palagyo. Gin-grab ang ilang mga kasapatan, tinanom, pagkabutang. Nakadala lang sila gamay nga bisti kag kwarta. Naghingagaw panaw, dala ang 3 ka bata sa kagabihon. Padayon ang pagpangamuyo nga ubayan kag luwason sila ni Lord sa kalautan. Hindi makita sa mga NPAs hasta nakaabot sila sa lungsod sang kaagahon. Pangaymuyo pagid nila nga hindi sila makita sa mga NPAs. Sumayo na lang malinong man ang ilang mga panglakaton nga sobra 7 ka kilometros. Puwerte ang ila kakapoy, kauhaw, kag kagutom. Nagpahuway-huway anay sila kag magkaon. Nagpa-rescue ang nanay ni Ria sa Iatio sa Davao. Ginsugat sila sa Bukidnon, kag didto na sila nagpuyo, sugod naman sa Kapigaduhon. Todo bakas lang sa gihapon para mabuhi, makakaon, makaeskwela ang kabataan. Gusto ni Ria nga mag-proceed sa college, pero waay gid mahimo ang iya mga ginikanan. Gani, nag-working student siya, trabaho sa adlaw kag eskwela sa gabi. Natapos na ang teaching sa sulod sang 5 ka tuig. Nag-take ng civil service exam for teachers. Swerte, 1 take lang ang exam kag iya nga napasaran. Nag-teach siya una sa private samtang nga nag-a-apply sa public school. After a year, she was accommodated sa public school pero padayon pagid siya eskwela, Saturday class and summer class sa masteral degree. After 2 years, gin-hire siya sang iyang former professor para nga mag-teach sa college. Doon na gadwa-dua siya, but due to the exigency of service, she accepted the offer. On her 5th year of teaching sa college, natabo ini during their JS prom, sang si Rhea, ginpakilala sang iyang estudyante sa iya sininga American husband, who was with his American friend, a doctor of medicine. Likewise, si Rhea, gin-introduce man sa sininga American friend nga si SW, so they became friends. 1 to 3 months ang iyang vacation sa Pinas, since si Rhea nagapossess ang isa ka pleasing personality, si SW na attract sa iya. From that moment, nagbanding-banding sila, iya student kag ang 2 ka kano, paligo sila sa beach, sugba kag kilaw sang fresh fish, with puto, cooked banana and cassava cake, istorya-istorya, para nga mas makilala pagid nila further ang isa kag isa. Tub-tub na nag-develop ang love sa tunga ni SW kag ni Rhea. Friendship lang unta ang kay Rhea, kay tinadlok siya magminyo sa kano, nga dalon siya sa Amerika. Hindi siya gusto magparayo sa iya mga parents, pero hindi na gid mahimutang si SW nga daan mag-okay dayon si Rhea sa iya nga proposal. Nagaalang-alang gid si Rhea kay ginatagan siya sang kano 3 ka bulan nga makapanghuna-huna sang malawig. Iya anay ginklaro ang pamatasan
pagkasinsero, kag pagka mapinalanggaon. Kumbala, compatible sila. Kag mayad man ang kano mag-adjust kay Ria kag sa iya mga ginikanan. Very kind, loving, and understanding ini. Hence, pagkatapos ng 3 ka bulan of knowing each other, with the consent sa mga ginikanan ni Rhea, nagpakasal sila sa Catholic Church, kay Katoliko man ang kano. Nagpuyo sila sa Davao for about a year. Tub-tub nga natapos ni Rhea ang iya nga master's degree, kag financially supported by her husband before sila nga naglakat sa Amerika. Another journey sang kabuhi ni Rhea dito sa Amerika ang nag-follow. A new life, a new place, new people, and a new adjustment took place. Ginumpisahan niya ang inya nga bago nga kabuhi all over again. So her first move amo ang pag-teach sa elementary. So nagkuha siya sa National Teachers Board exam para nga ma-qualified nga mag-teach sa elementary school. Sa maayo nga palad, napasara niya ang exam. But since ang salary sa pagtudlo was not so high, kumparar mo sa healthcare management degree, so she went back to school again from BS to MA and all the way to PhD. So with all her struggles and hardships, ang iya nga pagpasensya, ang iya nga perseverance, siya kag ang iya nga bana na-accommodate sila, nabaton sila para nga magtrabaho sa DOD or Department of Defense, US Air Force. Sa US Air Force bases. So, upod sila nga nag-travel every day from home to their workplace. Then, nangin epidemiologist at the EPA, Environmental Health Protection, as a director, si Rhea. So si Rhea really utilized her time profitably and professionally. Para sa additional income, nagatudlo pa siya gihapon part-time sa graduate students online as adjunct professor and teachers and she teaches Master in Public Health Administration nga kurso up to the present. So Tita Regine, basi ko na tingala ka, no? How did I know all about this? Well, to tell you, press ka pa sa huna-una ko, sang June 17 lang, natingala ako nga mabasa ko sa messenger ang iyang ngalan, ari diri di na lang paglawaga, and she told me, estudyante ko siya kuno anay sang high school sa tung 1983, kag ako kuno ang iyang favorite teacher among all others. So nagsige ako panumdum, pero blanko gid sa akon huna-huna. Actually, no, kita, madali madumduman sa mga maestra ang mga maaram nga estudyante kag ang mga sarawayon. Extreme. Nga permi ginatawag ang atensyon. Pero ang mga ara sa tunga-tunga, masami malimtan dayon. Ay amo na. Ti nangayo ako ila pictures nangusisa kun ilongga siya. Kaya ang iya family name halin sa mga manggaranon dia sa Iloilo City kag sa amon man Banwa. Kag iya ginrelate nga bulanon siya from a poor family of a well-to-do family in Iloilo. Ay tita. Na-miss ko gali nga i-mention, no? Nga nakabalik lang sila from Canada, kundiin si Ria kag si May, bali ang akon nga granddaughter, nagkita ay sila. Kag they reminisced about their high school life with me and nagaplano sila nga bisitahan ako if they can come home to the Philippines. So, thanks for reading and more power to KLP and God bless. Just me in B, sa Iloilo Province.
Hi, Ma'am Inbi. Thank you sa sining story. So, former student mo gali, ining si Rhea. Tapos to, hindi magid siya ma-place, no? Hindi magid siya ma-recall. Kaya siling mo, ang madumduman lang gid. Ang gali. Ang madumduman lang sa mga maestra, either ang mga maaram or ang mga sarawayon. Amo na bala, no? Kung ara ka sa tunga-tunga, do medyo malululipatan ikaw. But kanami, no? Sa sining nangin kapalaran ni Rhea, very mapisan, very persevering, kag nagikan sa isa ka siling mo, very poor family from Bohol. Pero naninguha, grabe man ang plight nila, no? Kanugon sa to, ang ilang mga pinangabudlayan, nga hindi man lang nila na enjoy kay ginsulod sa mga NPA, so they have to relocate. But it did not stop, no? Rhea from continuing. Parang malabot niya man ang iyang mga ginahandom, so nagpadayon sa pag-eskwela, nag-further studies pagid, until nga na-meet niya to, si SW, nga iya gid, nga nangin kapalaran, kag napamana niya gid. Isa ka American, kasi dito na sila sa Amerika, together, no? They worked and nakaplastar sang maayo. Further studies pa ito si Rhea, and then ang iya husband is a man, no? So buligay lang gid sila yung aduha, and now nami na gid ang ilang sitwasyon sa ilang pagpangabuhi, very stable financially speaking, and let's hope, no, nga very happy also with their family life. Anyway, thank you so much, kids, sa imo, Ma'am NB, sa gin-share mo diri sa amon nga istorya about your student. So, dapat mo na galino. Kung gusto mo nga, hindi ka gid malipatan sa iyong mga teacher, either mangin maaram-aram ka gid katama, or mangin pasaway. Joke lang na. Anyway, magpapanabalik kay KLP pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Paano ba makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylos ang linya. Ang swerving o kung pagsaylos ang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance, agod masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang.
Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang kaadik sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Ilonggo nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga nakapalupad sang isa ka passenger plane sadtong 1925. Iniamo ang eroplano nga Curtiss Oriole biplane nga may ruta nga nagalawig sang 43 kilometro sa lin sa Iloilo padulong sa Bacolod. Samtang ang pinakauna naman nga commercial airline sa pungsod kay sa Asia amo ang Iloilo Negros Air Express Company nga nauna pa sa Japan Airlines kay Singapore Airlines. May flight inihalin sa Iloilo padulong sa Manila, Bacolod, Cebu, Davao kag Zamboanga sang 1932 kag padulong sa Hong Kong, Bangkok, San Francisco, Shanghai kag India sang 1946. Bangod sini ginkabig ang Iloilo nga birthplace sang Filipino Commercial Air Transportation. Yari ang mga simple nga pagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok.
Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahin na sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa banwa sang Tigbawan, Iloilo. Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang National Historical Institute sa banwa sang Tigbawan bilang pagkilala sa amo nga maragtas. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993.
Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan. Yes, padayon kita diri sa KLP. Next story is from Nenny. Dearest Tita Regine. Hello, maayong hapon sa imo, Tita Red. Jamon sa katapos sa Bombo Radio Iloilo. Sa mga avid listeners ng KLP, sa mga nag-view online, good afternoon kids sa inyo. Tita Red, ang sulat ko nga ini more on sa akong childhood, kag sa akong pakaisa nga lalaki. Tawgon ta na lang siya sa kay Ed. Si Ed, tita, masinunluganon gid ni siya sa akon, sang bata pa ako. Magulang si Ed sang sa akon. 3 years ang amon age gap. So bisan magulang si Ed sa akon, hindi gid ako ya magkuya sa iya. Kag ang mga pakaisa ko nga mga babayi. Tita sang bata pa ako, magkasilingan lang kami ni Ed. Ang nanay ko kag ang tatay ni Ed magutod. Si Ed nagmana siya sa tatay niya na may pagka-joker. Kung nagalamay si Ed, kung may patay sa amon sa isla, ba magsige man siya magpatawa, gani ang mga tao, tita, gakirinadlaw. So ibalik ko sa nasiling ko na, Tita Red, ka pala absent ko gidya, sang elementary pa lang ako. Isa ka adlaw. Hindi naman ako gusto nga magsulod sa eskwelahan, kay man. May kanding, Tita Red, siya tunga sang dalan. Nakahigot matuod ang kanding sa lubi, apang malaba ang higot sini, kag nagapanggukod sa mga tawo nga nagalabay sa dalan. Ginapilit gid ako ni nanay nga mag-eskwela, kay nanugon siya sang adlaw, gani ginbaklan ako ni nanay sang caramel. Agud lang ako nga mag-eskwela. Kung nakita gali ni Ed, ginatagan ako ni nanay sang caramel, daso nagsiling si Ed sa akon nga hala, ne, hindi ka galing magsulod sa eskwelahan kung hindi ka pasuhulan sa nanay mo sang karamel? Katunto sa imo ni. Subong itawag ko na sa imo si Caramel. Ha ha ha. Puto sa buang si Ed nga sige kadlaw sa akon. Ako naman tita, hipos lang ako. Kay ara sa atubangan ang nanay ko. Napilitan gid man ako magsulod sa eskwelahan that day, Tita Reg. Ginasunlog gid man ako ni Ed sang caramel, kag nanugid pagid siya sa iban nga mga bata. Tita, ining si Ed kuno, may kaanggid sang iloy sang lola niya sa mother side niya. Tawgon ta na lang ang iloy sang lola ni Ed sa kay Apyang. So amo ini tita, ang kasunlugan ni Ed. Every time, kung ginasunlog ako ni Ed sang caramel, ginasunlog ko man siya sa kay Apyang. Tita Reg, malayo gid ang school namon. Halin sa amon sityo, maagi pa kami sa dalan. Kung kaisa, samtang sige kami lakat sa dalan, mapuli na kami, Tita Reg. Dayon naghambal na naman na si Ed nga, kinahanglan, magdalagan kita tanan, kay may nagapakita diri sa dalan nga pari, nga waay sang ulo. Ba mga bata, tita, dayon nagdalalagan. Apang sa unahan sina, ay nagasigi na utoy-utoy kadlaw si Ed. Di ako naman tita, permilang ulihi, kay hindi ako magdalagan kay kapoy gid. Isa pa tita, hindi na ako magpati kay Ed. Kay balaan ko na ang batasan ni Ed,
nga daw may pagka-direktor kag butigon. One time na naman tita, ginsunlog na naman ako ni Ed sa isa ka buang nga lalaki diri sa amon sa isla nga boyfriend ko kuno. Punog balos man ako tita, ginsunlog ko man siya sa isa man ka buang nga babayi nga girlfriend man niya. Kag sunlog ko pagid siya kay Apyang. So bisan anhon kung pagsunlog kay Ed, dulugi gid ako ya tita permi kay Ed. Ti nagakadlaw lang ina permi samtang ako daw mahibi na. Waay gid epekto kay Ed, bisan ano ang isunlog. Kun kay isa tita, ginahaboy ko si Ed sang bato, kay natak-ay na gid ako katama tita, sang sige-sige nga pagsunlog niya sa akon. Pero si Ed, tita, hindi matamaan, kay kadasig siya magulag sa pag-eskapo. Kaining si Ed, tita, maghampang siya karatihay, ang pamatyag ko kay Ed, tita, kontrabida sa pelikula. Gani hindi gid ako magkuya kay Ed. Bisan pa nga ginasugo ako ni nanay nga magkuya kay Ed. So isa na naman ka bes, nagupod kami sa iloy ni Ed kag ang mga pakaisa ko nga mga babayi sa sementeryo. So upod man si Ed kag mga abyan niya nga mga lalaki. Nagkadto kami sa sementeryo, agud nga magduaw sa mga lolo ko, kag lola ko nga mga napatay na. So tita, samtang ara na kami sa sementeryo, may tulan gid sang tawo nga ara lang sa higad sang dalan. So ginpulot gid ini ni Ed, kag ginhaboy sa akon. Naakig ako kay Ed Ginambalan ko si Ed nga, kung tani, mortohon ka sa nagapanag-iya sang tawo, sang tulan nga ina. Tiging kadlawan lang ako ni Ed, tita. So ibalik ko sa nagapangadi na ang iloy ni Ed sa mga kalag. Ara lang kami nga mga pakaisa ko nga mga babae sa luyos ang iloy ni Ed. Nagapamati lang kami. So samtang sila ni Ed, nagsuroy-suroy sa patio, daw sa mga inspectors. So ibalik ko tita, sa ginalawag na isa-isa ang mga ngalan sa mga kalag sang iloy ni Ed. So bali, tagunta na lang tita ang mga kalag, no? Sakay, ang kalag ni Bonifacia, ang kalag ni Eusebio, ang kalag ni Mamerta. Titita, sa pagkabati namon sa mga ngalan sa mga kalag, nagsugod na ang amon nga paghutikanay. Sino bala ina? Kilala mo bala ina? Ka mga laway sa mga ngalan. So nagsabat ako, hindi ko sila kilala. With an apology, sa may mga amusin nga mga ngalan, of course, ilalang niya. Ang amunin nga mga ngalan, actually, hindi malaway. Alright. So, nasabat ako, hindi ko sila kilala. Nakabati pala, no, ang iloy ni Ed sa amon nga hutikanay. Kundi ang iloy pa ni Ed ang nagsabat. Ang isa ko, no, utod sang lola ko, kag ang isa pa kaisa sang lolo ko, kag iban pa. So, gin-explain gid tita, sang iloy ni Ed, isa-isa, samtang nga nagapangadi. Kundi nagkadlaw kami imbis nga malinong, nagahod na. Bangod nagkinadlaw na kami. Tiabi mo tita Reg, ang iloy ni Ed, nervyosa ini siya. Kaya kung may ara mga hubog, ilabi na gid kung magdalagko na ang tingog, dayon magpalayo ang iloy ni Ed. Agud makalikaw ang iloy ni Ed sang mga hubog. Nahadlo ko no ang iloy ni Ed, basi ko no mag-inaway. Kung kaisa, sa iba na lang nga balay ang iloy ni Ed magtulog. Didarets ang dalago na kami. Okay na kami ni Ed, magkasundo na kami, kag mag-abya na kami. Bisan nga, sunluganon lang gihapon siya. Kika joker, gidyan ni Ed tita, nga sa isang tawo. Amo gid ini iya batasan. So may mga times nga nagabanding kami ni Nanday Ed kag sa mga paryente ko. Pag fiesta sa amon, nakifiesta si Ed sa amon balay. Apang, subong tita, patay na si Ed, mga 6 years ago na. Abi mo tita, bisan ang kamatayon ni Ed, ginagi lang ni Ed sa isa kahampang. Kay man, may nagpa-contest ko no, imnanay sang whiskey, long neck. Waay pa ko no maubos ang whiskey, nalipong na si Ed, kag natumba. So sa iyang pagkatumba, Tita Reg, sad to say, why na kuno si Ed makarecover. So sa malain nga palad, napatay gid si Ed.
Didto ini mismo natabo sa mainland, sa lugar sang asawa ni Ed. Buay gid may nakasaway sa kay Ed sa pag-inom. Amakon mo tita, ang premyo ko no, 200 pesos lang. Kabaylo sang kinabuhi isang tawo. So kung tani, mangin lesson ini sa tanan nga mga tawo. So hasta din na lang. Tubtob ang akon pagsaysay, madamo id nga salamat sang pagbasa mo sang akon malawig nga sulat. Maayong hapon sa imo Tita Red, siya sa mga tagpalamati sang KLP. God bless to all of you. Respectfully yours, Neni, sang Western Samar. Well, Neni, may aragi dyan mga tao, no? Ka mga utis, palasunlog, mga jokers, Inabalang hindi mo masaway, no? As in, it's really part of their personality. Ang iba niya, pahibion gid, no? Pinaagi sa pagsunlog, especially kung mga bata pa. Di ba mo naman ang mga bata, may ara yang mga sensitive nga mga bata nga hindi ka carry sa mga ginahaboy nga mga sunlog sa ila. So isa kagid gali sina, ha? Nga daw na stress kagid sadto sa kay Ed. Pero sad to say, si Ed, wala na siya 6 years ago. Kag ang manners, ang iyang pagkadula, do para sa imo, no, nanugunan ka gid. Kay for 200 pesos nga price, nag-intrato siya sang imnanay, sang long neck kidya, o busay. Siguro, hindi lang aware si Ed, no, nga may ginabatsyag na siya sa iyang alawas. Kag it should not have been safe para sa iya nga mag-entra sa amuto nga contest. But maybe, hindi siya aware, and so that's why, no, nga amo to ang natabo sa iya. Well, anyway, Neni, thank you so much, Gid. There are people sa ating kabuhi nga we cannot forget, either because of the good things they have done to us, or some not so good things nga ginhimo nila sa aton. Maraming salamat sa imo sa liwat, Neni, kag sa inyo mantanan mga kabombo for being there and for always listening and sharing also ang inyong mga istorya. So we need more sharers. Diri sa kahapon lamang program, please send your stories sa ato nga email address bombo_iloilo@bomboradio.info. Sa gihapon nagabaton kita sa mga istorya ang ginasulat. Pwede gid nga masulat ang inyong mga stories and then ipadala nyo lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sige, after KLP, mag-enjoy na kamo sa mga dramas. Si Tuyang Ermitanya magasunod na, to be followed by Dear Diary, or to be followed by Provincial Jail, and after that, ang Dear Diary. Balikay kitaliwat tomorrow, mga kabombo. Madaming salamat sa inyo. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.